Why pa? Trying connecting. Yes. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na upo ang ating. Good morning everyone. A blessed morning po sa lahat. Good morning to all. Amen. Hallelujah. So ngayon po ay handa na ba tayo na magpuri sa Panginoon sa umagang ito? Ating pinagkatiwala ang gawain ito para sa kalwalhatian ng Diyos. So magpuri po tayo at magpapasalamat sa Panginoon. So ngayong araw na ito, tayo po ay magpuri, magpasalamat. Yes Lord, salamat po sa umagang ito. Handa po ka naming purihin, sasambahin o latiin, Lord, awitan. Father God, ang aming mga awit na panglangit, Panginoon, na ito'y mabangong samyo sa harapan mo. Salamat po, Panginoon, sa paghari mo sa aming isipan, Panginoon. Sa aming gawain na ito, Lord, walang ibang taas. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Blessed morning din po, Ate Jessica. Amen. Salamat sa Panginoon. Love you. We love you all with the love of the Lord sa mga darating pa. Sila Ate Lita de la Paz, si Ate Let Salcida, si Ate Chingfong, si Ate Celsi, no? Sa lahat ng mga makawatch nito. Reply din po sila Ate Matilde Cambandilona na lagi din pong nakatune in dito. Amen. At sa mga darating sila Ate Lorna Mijares, Ate Jessica. Amen. So, salamat at sa mga silent viewer, tayo pong lahat. Yan, Ate Celsi. Good morning din po, Ate Celsi. At sa lahat po, sa buong pamilya niyo po. Ngayon po ay handa na po tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Handa nating duwalhatiin si Lord sa umagang ito. Sige po, sabayan niyo kami sa pag-awit, pagsamba sa ating Panginoon. Before tayo mumulay-bulay, acknowledge muna natin yung presensya ni Lord, no? Kasi kung wala siya, wala talaga magawa. Ate Lita de la Paz, blessed morning. At Kuya Bob, amen. Luwalhatiin ang pangalan mo. Maghari ka nawa sa buhay ko. Buhay ko'y laan para sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon ko. Luwalhatiin ang pangalan mo. Maghari ka nawa sa puso ko. Yes, Lord. Buhay ko'y laan para sa'yo. Nilikha mo ako. Buhay ko'y mula sa'yo. Papuri, pagsamba, alay sa'yo. Panginoon, itataas ang ngalan mo sa buong mundong ito. Luwalhatiin ang pangalan mo. Salamat sa'yo, Panginoon ko. Luwalhatiin ang pangalan mo. Maghari ka nawa sa buhay ko. Buhay ko'y laan para sa'yo. Nilikha mo ako. Buhay ko'y mula sa'yo. Papurit, pagsamba, alay sa'yo. Panginoon, itataas ang ngalan mo sa buong mundong ito. Luwalhatiin ang pangalan mo. Nilikha mo ako. Buhay ko'y mula sa'yo. Papuri, pagsamba, alay sa'yo. Panginoon, itataas ang ngalan mo sa buong mundong ito. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, Lord God.
God. Salamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Na-acknowledge namin ang presensya mo sa bawat puso namin. Sa mga kabilang, sa screen din na sa kabila, sa amin din dito, Panginoon. Kay Nanay Nina, Ate Jenny, sa akin po, Panginoon. Kay Tatay Norbing, Father God. Luwalhatiin po yung pangalan mo. Hallelujah sa mga bawat isa sa amin. Magbibimin makawatch nito replay, Panginoon. Ikaw po ay aming itinataas. Maunawaan namin ang mga salita mo sa umagang ito, Lord. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Luwalhatiin ang pangalan mo. Maghari ka nawa sa puso ko. Buhay ko'y laan para sa'yo. Nilikha mo ako, buhay ko'y mula sa'yo. Papuri, pagsamba, alay sa'yo. Panginoon, itataas ang ngalan mo sa buong mundong ito. Luwalhatiin ang pangalan mo. Salamat sa'yo, Panginoon ko. Yes, Lord, Panginoon. luwalhatiin ang pangalan mo. Maghari ka nawa sa buhay ko. Sa buhay namin, Lord, maghari ka nawa. Buhay ko'y laan para sa'yo. Yes, God. Buhay namin laan para sa iyo. ako, buhay ko'y mula sa'yo. Papuri, pagsamba, alay sa'yo. Panginoon, itataas ang ngalan mo sa buong mundong ito. Luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Nilikha mo ako, buhay ko'y wala sa'yo. Papuri, pagsamba, alay sa'yo. Panginoon, tataas ang ngalan mo sa buong mundong ito. Luwalhatiin ang pangalan mo. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong pangalan, Panginoon. Sa umagang ito, sa bawat oras, kung anumang oras ito mapanood ng aming mga kapatiran sa kabilang screen, kaming lahat po, Panginoon, ngayon, ay luwalhatiin namin ang pangalan mo, itataas namin. Walang iba sa kalagitnaan namin. Ikaw po yung naghahari, Lord, sa bawat puso po namin. At walang iba ang aming luwalhatiin para rangalan. Lord, pasasalamatan, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang po sa kalagitnaan namin itataas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Hallelujah. Blessed morning din po, Ate Jackie. Sabi niya, blessed morning po, Pastora Virgie, at sa lahat, blessed morning din po. Kay Ate Lita de la Paz, blessed morning. Sabi po niya, blessed morning din po. Sabi niya, blessed morning everyone. Blessed morning din po, Ate Lita and Kuya Bob. No, blessed morning din po kay Ate Jessica and kay Ate Celsi, no? So, salamat kay Ate Jackie. Blessed morning po, Pastora Virgie, at sa lahat. And sa lahat din po na nakapanood ngayon, at sa makakapanood man, sa nag-comment o hindi nag-comment, kay Ate Let's Salsida din po, blessed morning, amen. No, sa lahat-lahat, no, ngayong araw na ito, tayo po ay ready na ba ang ating mga puso? Excited ba sa umagang ito na mamulay-bulay, na lalo pa nating makilala kung ang katangian ng Diyos, kung paano siya mangusap sa mga tao sa panahon po, no, sa panahon ito po yung sa Book of Levitico, ito yung panahon sa mga Israelita, kung paano po sila nililid ni Moises, at ano po yung mga handog. Kahapon po ay handog sa pangkapayapaan, no? Handog na pangkapayapaan, mga handog ng pangkapayapaan, at ito po yung
yung mga hayop na yung tupa, yung kambing at yung baka, ano po, no? So, ang pinaka, yung walang kapintasan. Amen. So, at naalala natin na itinuturo din po sa atin sa bawat isa na ang pinakamagandang handog ng ating buhay na wala na pong kapintasan sa ating mga puso. Ito po ay dalisay na puso, ang pinaka-the best na handog, pinakamainam na handog sa panahon ngayon. So, ngayon po ay, amen. So, sabi ni Ate Jackie, amen, no? Sabi, ngayon po ay atin pong bulay-bulayin uli pag chapter 4 na ito ng Levitico, no? Sa book of Leviticus o Levitico chapter 4, no? Kabanata 4, no? So ngayon po ay atin po tong umpisahan po, no? Absent po muna si Nanay Mina ngayon, napagod po, no? Kailangan din po niyang magpahinga. So ako po magbabasa dito sa chapter 4 verse 1 hanggang sa 21. So, ready na ba ang ating mga puso na basahin ito? Yes, Lord. Hallelujah. Amen. So, sa Amen. ating min dito sa mga rest na mga verses, no, 22 hanggang sa, ang assignment niya ay 35, 22 to 35. So, ngayon, basahin po natin dito sa Tagalog version. Magandang Balita, Biblia, Tagalog, no? Ang ating babasahin, mga handog para sa kasalanang di sinasadya, no? Ito po yun, may kasalanan na di sinasadya at nung time na yon, sa time po ni Moises, sa time ng mga Israelita, may mga handog po dito sa kasalanang hindi sinasadya. Amen? So, sabi ni Ate Rita, amen, amen. So, recited na makakarinig ng mga panibagong salita na nanggagaling po, no, sa Panginoon, no? Ito po ay kinasakasihan, no? Tao lang po nung sulat, kinakasihan po ito ng banal na espiritu, no? So sa ating buhay ngayon, isipin natin na ang nangusap sa atin si Lord, no? Sa panahong ito, sa panahon po to ng mga Israelita history, pero meron dahil yung may apply sa ating sarili this time. Amen. So, sabi po dito, Levitico Kabanata 4 verse 1 hanggang 21. No, sabi dito, sinasabi ni Yahweh kay Moises, no? Sabihin mo sa bayang Israel kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa alinmang utos ni Yahweh. Remember, hindi sinasadya na nakalabag. Hindi sinasadyang kasalanan ito. At sinasabi ni Yahweh kay Moises na sabihin niya sa mga Israelita, sa mga pinamunuan ni Moises sa time na ito, sa time ng mga Israelita sa Book of Levitico. Sabi dito, kung ang nagkasalay ang pinakapunong pari, no? Pinakapunong pari ang nagkasala at nadamay pati ang sambayanan, mag-aalay siya ng isang batang turo na walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Amen. So ito'y temporary. Maghandog ng isang batang turo, no, para sa kapatawaran ng kaniyang kasalanan. Sa verse 4, dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh na sa may pintuan ng tuldang tipanan. No, kasi maalala natin doon sa tuldang tipanan, doon po ang presensya, katagpuin yung presensya ng Diyos. Kaya doon dadalhin sa tuldang tipanan o tuldang sambahan. No? Ipapatong niya sa ulo nito ang kaniyang kamay at papatayin ito. So, ipapatong ng mga, halimbawa, pinakapunong pari, nagkasala, ipapatong sa ulo ng hayop yung kamay at ito ipapatayin yung hayop. So, kasi, ayun po yung kanilang ginagawa o ritual na ginagawa para sa paghandog ng kasalanang hindi sinasadya. So verse 5, kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari at dadalhin sa tuldang tipanan. Verse 6, itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay wiwisikan niya ng 7 beses ang tabing ng santuaryo. So, 7 beses sa kanyang daliri, kukuha siya ng dugo doon, itutubog niya ang kanyang daliri at wiwisikan ng 7 beses, no? Ganon. No? So, sabi dito 7, lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar ng insinsong nasa harapan ni
Yahweh. No? So sa harapan, mga insensong sa harapan ni Yahweh, lalagyan din niya ng dugo at ibubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog sa harap ng tuldang tipanan. So pagkatapos yung natira doon, ibubuhos niya doon doon sa sunugan, no? Sa altar na sunugan ng handog ng tuldang tipanan. So sa 8 na po tayo, susundan natin hanggang sa verse 8 na po tayo, no? Chapter 4 verse 8 ng Levitico. Sabi niya, ang lahat ng taba nito ay kukunin, pati ang tabang bumabalot sa lamang loob. Verse 9, kukunin din ang dalawang bato, ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Verse 10, ibubukod nito gaya ng ginawa sa taba ng turong handog pangkapayapaan. Kung paano po yung handog pangkapayapaan, ganun din po yung taba, ibubukod din po. No? So, yun po din, ganun din po yung proseso. No? So, handog ito ng kasalanang hindi sinasadya itong ating binabasa mga yun. Pero ganun din po yung proseso. Katulad ng kahapon na binabasa natin sa chapter 3 o kabanata 3 ng Levitico na yung handog ng kapayapaan ay ganun din po ang ginagawa na yung taba ibubukod. Ano po? So, saka dadalhin sa altar at susunugin ng pari. Verse 11, ngunit ang balat ng turo at lahat ng laman nito, ulot mga hita at mga laman loob, kasama ang dumi, ay dadalhin sa 12, ay dadalhin lahat sa labas ng kampo at susunugin sa isang malinis na lugar na pinagtatapunan ng abo. Doon sila sa labas na susunugin, doon sa labas ng kampo, doon sa pinagtatapunan ng abo. Doon po yung mga, laman loob, kasama na yung dumi. Sunugin po, kasama na yung balat ng turo at ng laman nito, ulo, mga hita at mga laman loob, kasama na yung dumi, ay dadalhin sa labas, no? Dadalhin na sa labas ng kampo at susunugin sa isang malinis na lugar na pinagtagpuan ng abo. Amen. No, sa verse 13 na po tayo. Kung ang buong kapulungan ng Israel ay magkasala ng di sinasadya, ayan po no, binabalik di sinasadya, at makagawa sila ng labag sa kautusan ng di nila nalalaman. So di nasadya, di nalalaman, no? Verse 14, at pagkatapos ay malaman nila ito, maghahandog ng isang batang toro ang buong kapulungan para sa kanilang kasalanan. Buong kapulungan na po, na hindi nila sinasadya, pagkatapos nalalaman na grupo na pagkakasala, pero nagkatapos nito, hindi nila sinasadya, wala silang nalalaman, pagkatapos nalaman nila na kasalanan pala ito, maghandog po sila ng batang toro. No, batang turo ang sabi. No, dadalhin nila ito sa harap ng tuldang tipanan. Verse 15, ipapatong ng pinuno ang kanilang kamay sa ulo ng turo at papatayin nila ito sa harapan ni Yahweh. Verse 16, kukuha ng kaunting dugo ang pinakapulungang pari, pinapunong pari o highest priest, no? Pinakapunong pari upang dalhin ito sa tuldang tipanan. So, 17, itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at 7 bisis niyang iwiwisik ayon sa harap. Sabi niya, iyon sa harap ng tabing, no? So, verse 18, lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay sa altar na nasa tuldang tipanan. Ano po, ganun po kahalaga yung dugo sa paglinis ng mga kasalanan. Mula pa nung una nating nalaman ito, no, yung sa itong mga ritual nila, dugo talaga ang ginagamit sa paglinis ng mga kasalanan. Ano po? So, ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga handog na may pintuan ng tuldang tipanan. So, verse 19, kanyang susunugin sa altar ang lahat ng taba.
20, tulad ng ginagawa sa taba ng turong inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan, ito ang gagawin ng pari upang mapatawad ang buong sambayanan. Kasi buong sambayanan po yung nagkakasala. Ano po? So, inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan, ito ang gagawin. So, sabi niya dito sa 19, kanyang susunugin sa altar ang lahat ng taba. Verse 20, tulad ng ginagawa sa taba ng turong inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Yes. Ito ang gagawin ng pari upang mapatawad ang buong sambayanan. Sa 21, pagkatapos, ilalabas sa kampo ang turong pinatay at susunugin din sa lugar na pinagdalhan na sa unang turo. Ito ang handog para sa kasalanan ng sambayanan. Sige po, Ate Junmin, no? Siya po yung magbasa sa 22. Sige po, Ate. Verse 22. Kung isang pinuno ang nagkasala ng di sinasadya dahil sa nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahweh na kanyang Diyos. Verse 23. Sa oras na malaman niya ito'y maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan. Verse 24. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa harapan ni Yahweh. Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan. Verse 25. Kukuha ng dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng altar ng sunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Verse 26. Dadalhin niya sa altar ang lahat ng taba. Susunugin gaya ng taba na handog na pangkapayapaan. Ito ang gagawin ng pari para maubos ang kasalanan, matubos ang kasalanan ng pinuno at siya'y patatawarin. 27. Verse 27. Kung ang nagkasala ng di sinasadya ay isang karaniwang tao dahil lumabag siya sa utos ko. Verse 28. At nalaman niya ito pagkatapos maghandog siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. Verse 29, ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya doon sa lugar na patayan ng mga handog na sinusunog. Verse 30, kukuha ng dugo ang pari sa pamamagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng altar. Ibubuhos niya sa paanan nito ang natirang dugo. Verse 31. Kukunin ang lahat ng taba nito tulad ng taba ng handog pangkapayapaan. Amen. At dadalhin sa altar. Ito'y susunugin ng pari bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Amen. Sa ganitong paraan, matutubos ng kasalanan ng taong iyon. Verse 32. Kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangay babaeng walang kapintasan. Verse 33. Ipapatong niya sa ulo ng tupa ang kanyang kamay
at papatayin ito sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Verse 34, kukuha ng kaunting dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay papahiran nito ang mga sungay ng altar na pinagsusunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Verse 35. Kukunin niya ang lahat ng taba nito gaya ng ginagawa sa taba ng tupang handog, pangkapayapaan, at dadalhin sa altar. Kasama ng pagkaing handog, susunugin ito ng pari para matubos ang kasalanan ng naghandog. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sabi ni ni Pastora Cherry. Good morning din po, Pastora Cherry. Sabi ni Ate Lisa Dilapas, amen. Ate Jackie, amen. So, ngayong araw na ito, atin po itong bulay-bulayin na napakahalaga pala ng dugo. Nung time na mga Israelita po, nung time na sa paglilid ni Moises, ito sa Book of Leviticus, makikita po natin kung gaano kahalaga yung dugo sa paglilinis ng kasalanan. So, Dorina Kadayuna, sabi Doria is watching. Hello po. Hello po, kapamilya. So, Kadayuna pero hindi ko pa kilala. Pero alam ko, kapamilya tayo, pareho tayo ng middle name, Kadayuna. Ano po, salamat sa Panginoon. Kadayuna din ako ng pagkadalaga. God bless. God bless po, no? So, ngayon po, bulay-bulayin natin kung gaano po kahalaga pala yung dugo. At remember po, ang sinasabi, dugo ng turo, walang kapintasan, pinaka-the best na, tapos yung kunin yung taba, tapos yung natira ay susunugin sa labas, yung mga dumi, kasama na sa dumi, yung mga paa, yung mga laman, lahat, balat ng hayop, ang kailangan lang taba at dugo. Ayun po, no, Ate Tess Robinol, blessed morning din po. So, dito, makikita po natin kung gaano pala kahalaga ng dugo ng hayop nung time na wala pa si Jesus. Ito po ay anino lamang, foreshadowing sa bakit po kailangang bumaba si Jesus, bakit po kailangang magkatawang tao po siya para po paghandog sa kasalanan. Di ba po, sa time na ito, hindi pa po ipinakilala si Jesus. Hindi pa po, progressive po, revelation po ito. Ibig sabihin, hindi pa nakilala si Jesus Ang nakilala si Yahweh muna, Panginoon. Pero wala pong sinasabi dito si Jesus. Hindi pa nakilala. Yung Espiritu, parang na ipinapakilala na unti-unti. Pero si Jesus hindi pa ipinapakilala dito. Pero, yun po yung pinakamalaking role ng Panginoong Hesus na yung dugo pala niya, sa pagkatawang tao niya, yung dugo niya, yung maging handog. Yung ito po, ngayon, ang ating pinaka-context, handog ng mga kasalanan na hindi sinasadya, meron din pong handog para doon. Kahapon, handog sa pangkapayapaan. Kahapon, no? Handog para sa pangkapayapaan o mga handog na pangkapayapaan. Ngayon po, mga handog para sa kasalanan, hindi sinasadya. Ibig sabihin, kahit na hindi sinasadya, si Yahweh talaga, pagkasalanan, kasalanan. At pag nalaman na ng tao na nagkasala siya, ay maghandog siya ng turo, no? Alisin yung dugo, kung buong sambayanan, di ba po? So sa paglilinaw, talagang makikita mo kung paano po ang Panginoon pumikilos noon. Kung paano siya, pinakaayaw talaga niya yung kasalanan. Di ba po? Yun po yung nakita natin kahit na hindi sinasadya, magbabayad pa din sila. Kahit na hindi sinasadya yung kasalanan na nagawa. Pati yung pinakapunong pari, kung nagkasala, ang buong sambayanan mananagot kung ang pinakapinuno nagkasala. Ayun po, no? So, talagang napakaganda po ng ating pinagbulay-bulayan ngayon kasi malalaman natin na ganito po pala ka-stricto ang Diyos when it comes to kasalanan. Sa sin. Ano po? So, ang Levitico Kabanata 4, ang sabi po dito, ay tumatalakay sa alituntunin para sa handog ng kasalanan. Sin offering o handog sa paglilinis.
ipinapakita nito na ang mga hindi sinasadyang pagkakamali o paglabag sa kautusan ay nangangailangan pa rin ng kapatawaran at paglilinis. Ayun po, no, hindi sinasadya, pero nangangailangan pa din ng paglilinis o handog ng kasalanan. So, ibig sabihin, paano pa kaya pag sinasadya ng, no? So, talagang, ito ba ay sa mga lumang tipan lang at hindi natin may apply ngayon? Hindi po. May apply din po natin ngayon. Bakit po? Kasi ang Diyos ay wala pong pagbabago. Yes, nagbabago yung mga tao, nagbabago yung mga grupo ng tao, na mga mananampalataya. Nung time na ito ay mga Israelita talaga ang pinakapokus sa istorya, sa context na ito. Pero ngayon, may apply din po natin sa church natin o sa ating pamumuhay Kristiyano ngayon. Ano po? Sa context, kautusan ng Diyos. Matapos ang pagtatayo ng tulda ng tipanan o tabernakulo, binigyan ng Diyos si Moises ng mga tagubilin kung paano lalapit ang isang makasalanang tao sa isang banal na Diyos. No, may mga tagubilin kung paano doon sa tuldang tipanan o tuldang sambahan, doon nila katagpuin yung presence ng Lord. Kasi ang Espiritu ng Panginoon na hindi nananahan pa sa tao nung time na yon. Bakit po? Wala pang paghahandog ng dugo ni Jesus. Ano po, ito po yung katotohanan na talagang napakahalaga po ng dugo. Nung time na yon, dugo ng hayop ang ginamit para maghandog. Ano po, hindi sinasadya, nakapokus ang kabanatang ito sa mga kasalanang nagawa ng hindi sinasadya. Amen. O sabi dito, unintentional sins. Hindi sinasadya, no, hindi intentional gawin ang kasalanan, pero magbayad pa din nung time na yun. Ano po? So, ayon sa Biblia, ang hindi sinasadyang pagkakamali ay kasalanan pa rin o nagdudulot ng karumihan sa tao at sa komunidad. No, interpretasyon at istruktura ang inihandog ay nakadepende sa katayuan ng nagkasala sa lipunan. No, na nagpakita na ang bigat sa pananagutan ay mas malaki sa mga leader. So kung leader ang magkasala, mas malaki po ang pananagutan. Kung ang pinakapunong leader o pinakapunong pari ang nagkasala, buong sambayanan ay mananagot, 'di ba? Yung ating binabasa ngayon na siya po talagang maghandog para sa sambayanan para mapatawad. Ano po? Ang punong pari, highest priest, no? Sinasabi dito, kailangang may mag-alay ng batang turo ng tipanan at iwiwisik ng pitong bisis sa harap ng tabing. Ang kasalanan ng pari ay may malaking epekto sa espiritual na kalagayan ng buong bayan. Ayun po, no. So, kung hindi po magsisi, kahit na yung pinakapuno o leader sa pananampalataya o siya po yung leader sa simbahan, tapos nagkasala nung time na yon, ay talagang malaki ang pananagutan. At kung hindi siya maghandog, damay po ang buong sambayanan ng kanyang pinangunahan. Ano po? So, ang buong sambayanan, whole congregation, kapag ang buong bayan ng Israel ay nagkasala, nang hindi sinasadya, sila ay mag-aalay ng batang turo. No, yun po yung kanilang ritual, mag-aalay ng batang turo. Ginagawa pa ba ngayon? Di ba hindi na po? Kasi iba na po ngayon dahil nandito na po ang one time, no? So, babasahin ko din yan mamaya. So, ang mga pinuno, leaders, mag-aalay sila ng lalaking kambing. Lalaking turong kambing. Ano po? Ang karaniwang tao, common people, mag-alay ng babaeng kambing o babaeng tupa na walang kapintasan. So, ito po yung theological na kahulugan. No? So, sabi nga dito na significance, no? So, biblical significance. Sabi po dito, banal ang Diyos. Ipinapakita ng kabanatang ito na ang Diyos ay lubos na banal. Ay, sabi niya,
lubos na banal ay hadlang sa pakikipag-isa sa Kanya. So, ang kasalanan po ay hadlang sa pakikipag-isa sa Kanya. Sa banal kasi ang Diyos. Pag may makasalanan tayo, yun po yung nakakapaghiwalay sa atin, no? Dugo bilang pantubos. Ang dugo ng hayop bilang pantubos ay nagsisilbing pantubos. Ang nagwisik-wisik ng dugo ay sumisimbolo sa paglilinis ng kasalanan, no, paghahanda para kay Kristo, no. Ito po sa bagong tipan itinuturo sa Hebreo 9 na ang dugo ng mga hayop ay sabi niya dito ay pansamantala lamang. Ano po? Si Jesus ang naging lubos at huling handog para sa kasalanan. So, yung mga dugo ng hayop, pansamantala lamang ito. No? So, sa time po ng mga Israelita, nung wala pa si Jesus. Yes. Po, no? So, pansamantala lang na handog. So, ito po ay talagang inag-aral sa konteksto ng sa mga Christian, o sa mga Christians na tumanggap na kay Jesus bilang Panginoon Hari at tagapagligtas. Tayo, sa mga lahat ng tumanggap sa Panginoon, ang Leviticus 4 ay may malalim na kahulugan. Nakahulugan na nakasintro kay Jesus, no? Nakasintro kay Jesus bilang katuparan ng mga lumang kautusan. Ano po? So ito yung foreshadowing, anino po talaga na ito ganito po pala. Salamat dahil ngayon hindi na tayo maghahandog ng hayop, no? Ang pananaw na ito ay nakabatay sa teolohiya na ang lumang tipan ay anino lamang ng mga bagay sa nadarating at si Jesus ang kaganapan o fulfillment ng fulfillment nito. So narito ang pangunawa sa mga Christian o sa mga sa atin na naniniwala kay Jesus sa Leviticus 4. Ito ay foreshadowing o anino lamang mula sa anino patungo sa katotohanan, shadow to reality of Jesus. Sabi, si Jesus ang perfectong handog. Ng perfectong handog para sa ating mga born again o sa ating mga ipinanganak na muli o pinagharian, naghahari na ang Diyos, ang kaharian ng Diyos ay nasa puso na natin. Ang mga hayop na pinapatay sa Leviticus 4, turo, kambing, tupa, ay nagtuturo ng sakripisyo ni Jesus sa krus ayon sa Hebreo 10:4. Ang dugo ng mga baka at kambing ay hindi talaga makapawi ng kasalanan. Ito ay temporary. Temporaryo lang. So, temporaryo, kaya nga ang tawag sa ating mga binabasa ngayon as sa historical, ito'y narrative. No, na bakit po? Kasi isinasalaysay kung paano sila magsamba noon, paano sila maghandog para sa kasalanan na di sinasadya. Temporary lang po lahat ito. Hindi na po to ginagawa ngayon. No, temporary lamang. Si Jesus ang kordero ng Diyos, no? Na nag-alis ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan ng minsanan. Iminsanan na lang. Noong time na siya po'y namatay, nag-aalay ng dugo, hindi na po siya paulit-ulit na namatay. Nag-alay ng dugo para sa atin. Minsan lang na pag-sacrifice. Ang atin lang po ay mananampalataya po tayo. Nabayad na po ang ating mga kasalanan. At kung bayad na po ang ating mga kasalanan, wag na nating ulit-ulitin pa kasi binayaran na nga po ito eh. Nakakahiya naman sa Lord. No? Pag lagi tayong paulit-ulit sa ating mga kasalanan. Ano po? Dito po, kasalanan nga lang to na hindi sinasadya pero grabe din po ang Panginoon ka-stricto pag when it comes sa kasalanan. Ayaw talaga ni Lord ng kasalanan. Ano po? Kaya maghandog sila ng mga dugo noon. Dugo ng mga turong baka, turong kambing, no? So, mga tupa. Ganun po, walang kapintasan, walang kapansanan. So, mula sa ritual na patungo sa relihiyon, no? Mura sa ritual patungo sa pakipagrelasyon sa Panginoon. Ritual lang to. Pero ngayon pakipagrelasyon sa relasyon natin. Sa lumang tipan, paulit-ulit ang pag-aalay tuwing nagkakasala para sa isang tayo na pinanganak na muli sa espiritu o naghahari na pinagharian na tayo ng Diyos sa puso po natin. Dahil kay Jesus, hindi na kailangan ng physical na altar, no, o ritual ng dugo. Hindi na po kailangan po, no. Ang kailangan na lamang ay pananampalataya.
No, ito na po yung kailangan natin na, Lord, bayad na ako eh. Bayad na ako sa aking kasalanan. Ano? Pananampalataya na lang, Lord, binayaran mo na ako, pinatawad mo na ako. Sa mga pinatawad at sa mga binayaran na pinagharian na ng Diyos, so hindi na natin pakikinggan yung ating sariling emosyon. We're living by faith na, nabayad na po tayo. Hindi po, ay kasalanan ko talaga, napakarumi ko, napakakasalanan ko, wala na talagang kapatawaran ng aking, pinatawad na nga tayo eh, matagal na eh. No? Pinatawad na tayo matagal na. Pinagaling na tayo matagal na. Amen. Atin lang po itong lalakaran. Kasi kung yung pagdadalawang isip natin, wala talaga tayong matatanggap na nanggagaling sa Panginoon kung ang ating pananampalataya ay pagdadalawang isip lamang. Amen. So sabi na, pinatawad na ako kahit na anong sasabihin ng mga tao diyan sa mga nakaraan ko na yun eh. Hindi ka nagkikip ng record sa akin, Lord. So dapat mayroon tayong isang prinsipyo na may nagbayad na sa ating mga kasalanan si Jesus at hindi na to paulit-ulit na handog. Noon lang sa mga panahon ng mga sa Levitico, sa mga panahon ng Israelita, sa Book of Levitico, paulit-ulit ang handog kasi hindi nga po perfect na handog. Temporaryo lang po ang permanent na handog na hindi na po paulit-ulit na magbayad pa ng dugo ay si Jesus. So, gagawin pa ba natin to ate, yung paghahandog ng dugo ng hayop para sa ating kasalanan? Hindi na po. Worship na lang tayo. Amen. Mulay-mulay. At saka mananampalataya ng totoo. True faith ni Jesus. No, kung may true faith po tayo, dapat lumakad tayo na hindi guilty. No, lumakad tayo na hindi na tayo guilty sa mga nakaraan natin. Tapos na po yun eh. Hindi na tayo guilty na lumakad, ay, makasalanan talaga ako, nagkakasala. No? Kasi yung guilt feelings natin, yun po ay nakawala ng kapayapaan sa puso. Right. Kahapon po, handog ng kapayapaan. Kung hindi tayo, si Jesus po ang pinakahandog ng pangkapayapaan. Kung hindi po tayo na lumakad na sabi natin na hindi, wala na po dahil kay Jesus. So kung hindi natin po ang kinin yung ginawa ni Jesus para sa atin, wala tayong kapayapaan sa puso. Lagi na lang Yes, tayo may Lord. guilt feelings. Ibig sabihin, nagigilty tayo sa ating mga kasalanan. Sa nakaraan, kalimutan na po natin. Yun may nagbayad na. Sabi ni Ate Lita, amen. Amen. No, sabi ni Ate Jackie, amen and amen. Sa Ate Celsi, amen. No? So, totoo po. Kung may nagbayad na po talaga, salamat po. No, may naintindihan at naunawaan natin ito na talagang yung dugo noon temporary, pero yung ano ang permanent ngayon? Ano ang permanent? Dugo ni Jesus. Amen. Yes, nakuha natin, no? Dugo ni Jesus. So, tayo po ba, paulit-ulit pa din ang pagkakasala, may permanent na nagbayad? Hindi na po. Hindi na. O, di ba? Dapat meron tayong prinsipyo na, Lord, binayaran mo na lahat ito. Ako po ay magaling na. Binayaran na yung mga latay sa krus. Binayaran mo na ang aking kasalanan. Malaya na ako sa mga sumpa ng kasalanan, sumpa ng kahirapan, kasi may nagbayad na. Ikaw, Panginoon, ikaw na mayaman ay dinaanan mo pagiging mahirap para ako ay umaman lang. Dapat atin tong angkinin para hindi na tayo paulit-ulit na laging guilty. So kung tayo ganun, hindi tayo makamove on sa ating buhay. Lagi tayong nagigilty sa lahat ng ating mga ginagawa. Pag may pagkakamali, may mga kahirapan, ay dahil siguro to sa aking mga kasalanan, kaya ganito. So, kung atin laging ganun ang mindset natin, laging hindi tayo makamove on. At lagi tayong paulit-ulit sa nakaraan. Kaya yung mga tao, sugatan ang puso sa nakaraan, hindi nila matanggap. No? Hi, Ate Lorna, good morning, Cynthia Late. Okay po. Ano na lang po, watch replay po. Maganda po yung topic natin ngayon. No? So, salamat po, Ate Chingfong Respicio Bless. Blessed morning din po. No? So, sabi dito sa Levitico, ang dugo, no? Dito sa ating binabasa, salamat talaga at naunawaan natin ito. Amen. Good morning din po, Ate Respicio Bless. Good morning din sa lahat, sabi niya. So, ngayon, Warren C. Labay, good morning din po. No, so ngayon sa ating buhay ngayon, kung tinanggap na natin ng totoo si Jesus sa ating puso, bayad na ang ating mga kasalanan. Kahit ano pa man ang sabihin ng mga tao sa mga nakaraan natin. Huwag na natin pansinin 'yun.
Kasi, ito yung kasalanan mo, Virgin, 2024, 2025, ito yung kasalanan mo, ibayad na tayo. Dapat ating angkinin to na bayad na ako. At hindi na ako nabubuhay sa guilt feelings. Kasi kung nabubuhay ako, hindi ako makapag-share ng Jesus agenda. Hindi ako magagamit ng Panginoon kung lagi akong paulit-ulit sa nakaraan. Ang nakaraan ay nakaraan na, hindi na maibalik yung pizza, yung ano kung nakakasala, ipinagsisihan ko na to sa Panginoon dahil sa dugo ni Jesus, ako'y pinatawad na. Dapat ganun po ang ating buhay. Amen. Okay lang po na late. Watch replay lang po. Amen. Makikita din po natin to sa YouTube ang ating mga pinagre-record dito. No, glory to God. At 30 days naman din to na nanatili sa FB. Pwede nating ma-watch replay. So, ngayon po, ngayon sa oras na ito, tayo ba ay naniniwala na dahil sa tinanggap natin si Jesus, bayad na din ang ating kasalanan? Hindi na tayo paulit-ulit na maghandog para sa mga kasalanang di sinasadya, handog ng kapayapaan, dahil ang nagbigay natin ng totoong kapayapaan ay si Jesus. Ang nagbigay natin ng totoong deliverance sa mga lahat ng ating kasalanan, sa mga karamdaman ay si Jesus. Wala na pong iba, dugo lang po ni Jesus, latay lang po ni Jesus. Lahat po ito ay hinandog na ni Lord para sa atin, ginawa na niya lahat. Ang atin lang po, mananampalataya na lang po tayo ng totoong pananampalataya. Pag totoo tayong pananampalataya, hindi na tayo mag-aalala, mangamba, takot, magkabalisa. Kahit ano man ang mangyari sa ating buhay. Amen. Kahit ano man ang mangyayari. Yes, salamat po Ate Lita. Kahit na ano nang mangyayari sa ating buhay ngayon. No? Alam natin, kung tayo may uuwi sa Panginoon, uuwi tayo, kasama natin ang Lord. Wala tayong katatakutan. O tayo man ang mamuhay sa mundo, mamuhay tayo. Nakasama ang Panginoon. May mga crisis man, may mga bagyo man, mga unos man, mga pagsubok man sa ating buhay. Bakit ka mangangamba? Kasama mo ang Diyos. Huwag kang mangangamba. Lord. Ano man yan, Hallelujah. financial crisis man yan, health crisis man yan, o ano man sa relation man yan, sa pamilya man yan. Hindi tayo mangangamba, kasama natin ang Diyos at tayo bayad na sa ating kasalanan. Pagbayad na tayo sa ating kasalanan, ano pa? Wala na pong kahit na anuman sabihin ng kaaway kasi ang pinaka-accuser talaga. Ang devil, accuser siya, may gumagamit siya ng mga tao para i-accuse ka. Makasalanan naman yan. Online pa yan, makasalanan naman. Oo nga, wala namang hindi makasalanan, pero nilinis na po tayo ng banal na dugo ni Jesus. Hindi na po natin lilungulin ang ating mga kasalanan kahapon, bayad na po yun. Mag-repent lang po tayo, accept si Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Yung 5 agenda na yun. The prayer of Jesus is about the kingdom of God. The preaching of Jesus, ang pagpahayag ng Panginoon, is about the kingdom of God. Repent, for the kingdom of God is here na. So, hindi na natin kailangan ng dugo na ito, na mga dugo ng hayop, kasi may nagbayad na nga one time, perfect sacrifice si Jesus. Wala na pong iba. No? Kaya po talagang napakalinaw po ng mga mensahe, ng mga mensahe, the latest na ngayon. Na salamat po dahil naunawaan natin yung cross, naunawaan natin yung sacrifice ni Jesus, naunawaan natin yung dugo, na napakahalaga pala ng dugo ng Panginoon na para sa atin. Kasi kung hindi po, lagi na lang tayong nagwiwisik-wisik ng mga dala tayo ng mga turo doon sa kasambahan. Ang dumi kaya ng simbahan. Wisik ka ng 7 bisis. Hindi nananahan yung presence ni Lord sa puso natin, yung Holy Spirit, hindi pa nananahan sa puso natin. Ang tanging puhunan para manahan lang ang banal na Espiritu sa atin, yung dugo. Ngayon ko lang tumas na unawaan No, amen. Mati Matilde kang Bandiluna. Good morning din po. So ngayon, ang sabi po dito, hindi na kailangan ng physical na altar o ritual na dugo. Ng dugo, ang kailangan na lamang ang pananampalataya at personal na relasyon sa Kanya. Yun na lang po ang ating kailangan, mga kapatid, as hindi po relihiyon po ito, hindi ito about ritual, doctrines, kundi ito po ay about sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Mananahan po yung kaharian ng Diyos. The kingdom of God is nasa sa atin. Nasa ang kingdom ng Panginoon o ang kaharian ng Diyos, spiritual kingdom, ay namamahala na po, may kahari si Jesus. At hindi na po tayo mamumuhay ng kagaya pa din ng dati. Bakit po? Kasi nga po, naunawaan natin na naghahari na po ang Panginoon. Siya na po yung namamahala sa ating buhay. Pag pinapamahalaan na tayo ng Panginoon, hindi na ang ating kalooban ang nasusunod.
kundi ang kalooban na ng Panginoon. Sabi nga po ng Matthew 6:33, yung priority na Jesus, ang kingdom of God pa din, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ito po yung pinaka the best na naunawaan natin na, Lord, yung kingdom mo pala ang pinaka-importante. Lahat ng mga bagay na ito ay dadagdag mo lang pala. Pag naranasan namin, nasumpungan namin yung kaharian mo, yung paghahari mo sa aming mga buhay. Ganun po mga kapatid, ang ganda po na mensahe na ito para sa bawat isa sa atin. Amen. Para maunawaan natin, hindi na tayo mamumuhay ng kagaya pa ng dati. Hindi na tayo mamumuhay na guilt feelings. Nagigilty ako dahil sa kasalanan ko kahapon. Huwag na po, kasi may nagbayad na po. Repent lang. Repent, for the kingdom of God is here. Sabi nga ni Jesus, repent for the kingdom of God is at hand. Nandito na po. Saan po gustong manahan ang Lord? Saan po gusto siya maghari? Sa puso. Kaya sabi nga po nila, hindi man na nakikita ang kaharian. Paano makikita spiritual kingdom ni Lord? At gusto niya, walang ibang pananahanan ng Panginoon. Walang iba, hindi na siya nananahan doon sa mga tuldang tipanan, tuldang sambahan, sa mga physical building, nananahan siya sa ating mga puso. Yun po yung katotohanan. Amen. So we pray na talagang naunawaan natin ito, mga kapatid, na talagang yung wala na, hindi tayo nabubuhay sa mga guilt feelings na, yung mga guilty tayo, yung makasalanan talaga ako, yung kaya ako yung naghihirap, kaya ganito, kung ano po. So sabihin, Lord, malalampasan ko to kasama kita. Kasi na-promise ka naman, Panginoon eh. Promise mo, Lord, na ako po'y pagpalain. Ako po'y, kung ano po nangako si Lord kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, ganun din po ngayon kasi tinanggap natin siya bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, si Jesus, no? The God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, in one God. Doon tayo nanampalataya. So sa ating buhay ngayon, tayo po ba ay matatag na po sa ating pagka-Christian na talagang may nagbayad na sa atin dahil nagrepent na tayo, totoong repentance, 180 degrees, talikod na sa ating mga kasalanan, tayo po ay pwede na pong magamit. Kasi kung hindi po tayo pinanahanan, hindi po pa tayo naunawaan, ito paano tayo gagamitin, paano natin to i-explain sa iba kung tayo mismo, paano natin mag-reach out ng mga tao, dadalhin natin sa paanan ng Diyos kung tayo mismo hindi natin naawan-nawaan na tayo malinis na, tayo may confident na may nagbayad na, may dugo na binayad sa atin one time, no? So isa lang pong pagbabayad, wala na pong iba, one time perfect sacrifice, no? Ang isang dugo, isang pagbayad ng dugo, si Jesus lang po ang pinaka-perfecto at last na handog, no? So sabi nga po dito, ang kahalagahan ng dugo, the power of the blood of Jesus, no? Sa Levitico chapter 4, ang dugo ay na iwiwisik sa hayop ng tabing at ipapahid sa mga dambana para sa kapatawaran. No, sa paniniwala natin na tumanggap na pa sa Panginoon, sa mga Christian na katulad natin, no, na napakahalaga ng dugo ni Jesus. Amen. Ate Lorlinda Argilies, amen. Sabi po, nandiyan din po sa Ate Lorlinda, no, the blood of Jesus, napakahalaga. Sabi niya, naniniwala sila na ang dugo ni Kristo ang naglinis. No, sa atin po, nagnaniwala tayo sa atin na mga pinagharian na po ng Diyos, tumanggap na kay Jesus, naniniwala tayo na ang dugo ni Jesus ang naglinis sa ating mga kasalanan, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na kasalanan. Ano po? Ito ang nagpapakitang, nagbibigay sa atin ng karapatan ng direktang manalangin sa Diyos. No, wala na po, hindi na po kailangan pumunta pa tayo sa Holy of the Holiest place, yung meron lang, ay si ano lang diyan, si pastor lang doon dapat manalangin. Tayo pong lahat na tumanggap at kinikilala natin ang Panginoon na Hari, Panginoon na tagapagligtas, naghahari na po siya sa ating puso. Tayo pong lahat may karapatan na pumasok sa presensya ng Diyos through prayer. Ano po? Through sa pagsamba, pagpuri sa Kanya. Wala na pong nakabukod dito. Hindi katulad noon na talagang marami pa silang ritual na ginagawa para sa dugo ng hayop. Pero ngayon, hindi na natin kailangan ng dugo ng hayop. Ito ang nagbibigay sa kanila ng karapatan sa atin na direkta yung dugo na ni Jesus ay karapatan itong
may karapatan itong nagdirekta na sa atin sa presensya ng Diyos. Direkta na maka-prayer tayo, no? Direkta na tayo ay makahingi kung ano man ang ating mga nasa puso, pwede nating ibigay. Direkta nating mararanasan ang presensya ng Lord. Gusto ni Lord, yun lang pong mga uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Yung na pong uhaw sa presensya ng Diyos, yun lang po hindi na makakaranas. Kung baliwala lang po natin ito, hindi natin mararanasan. No? Gusto tayong makaranas, mauhaw tayo. Mauhaw tayo sa salita ng Diyos. Mauhaw, magutom tayo. Yung mga gutom lang ang bubusugin ni Lord. Yung parang wala lang po ito, hindi natin mararanasan ito. Ano po, so sabi nga po dito, manalangin. Sabi niya siya dito, direkta na tayong manalangin. Ang seryosong tingin sa kasalanan. Dahil, sa the severity of sins, no? Sabi na dito na, ipinapakita sa Levitico chapter 4 na kahit na hindi sinasadya ang kasalanan, unintentional ay may parusa, nangangailangan ng dugo. Sabi doon na paalala ito sa atin na mga pinagharian na ng Diyos, mga pinanganak na muli sa Espiritu at tinanggap na natin si Jesus kasi pinanganak na muli tayo sa Espiritu. No, hindi man tayo born again, hindi naman tayo pinanganak muli sa ating mga nanay, kundi pinanganak tayo sa Espiritu, nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Sabi dito, ito yung paalala paalala ito na ang kahit sabihin ligtas na tayo, no? Ligtas na tayo. Ang ating sabi niya dito, naligtas ng isang tao, ang kasalanan, sinasadya o hindi sinasadya, ay sumisira pa rin. Sumisira pa rin sa fellowship. Sa fellowship o pakikisalamuha sa Diyos. Noon, kasi kahit na ligtas na tayo, pinagharian na tayo ng Diyos, nakakasira talaga ng relasyon natin sa Panginoon yung kasalanan. Sinasadya man o hindi sinasadya, nakakasira pa din sa relasyon natin sa Panginoon. Pag alam na natin na kasalanan, ito repent ka agad. Mag-repent tayo talaga. Magsisi at talikuran po yung kasalanan. Kasi ito po yung nakabagabag. Nawala po yung peace natin. Mayroon tayong guilt feelings pag namuhay pa din tayo sa kasalanan. Naka-apekto pa din sa atin. So, kung tayo po ay hindi na talaga namuhay sa kasalanan, hindi na makalusot ang kaaway sa atin. Hindi na tayo niya ma-accuse kasi wala naman talaga tayong kasalanan na eh. Kasi yun lang po, kung mapatuloy tayo sa pagkasalanan, magigilty ka pa din. Kasi bakit po, binayaran na tayo ng dugo ni Jesus, bakit magpatuloy pa tayo? Kung naunawaan natin yung revelation sa cross, hindi na tayo, may transformation na din ang ating buhay. Pag naunawaan natin yung kapahayagan sa dugo ni Jesus, may transformation na nating buhay. Hindi basta-basta tingnan mo yung passion of the cross, tingnan mo po kung paano yung isinasadula. Grabe, ang hirap ng Panginoon, makita mo, makaiyak ka eh. Tapos tayo, ang bilis lang gumawa ng kasalanan. Ano po? Pero grabe yung ginawa ng Diyos para maligtas lang tayo. Dugo niya, buhay niya, inaalay sa krus para sa atin. Sarap kasi sila sa tukso. Oo, pero pag nakita natin yung si Jesus kung paano siya naghandog ng dugo para sa atin, no, hindi na natin tayong gagawin. No, parang tayo ang nakikita natin, Lord, bakit ba ginagawa ko yan paulit-ulit? Hindi biro yung ginawa mo para sa akin. Hindi ka nagbibiro na namatay ka sa cross, hindi ka nagbibiro na nag-alay ka ng dugo, lahat ng dugo. Nung sinibat pa yung gilid ni Lord, dugo, ano po yung nandoon? Dugo at tubig lumalabas sa kanyang gilid at ibig sabihin nun pumutok na kanyang puso sa paghandog ng kanyang buhay para sa ating lahat. Amen. So, talagang si Lord, talagang napakabuti sa atin. Grabe yung pagmamahal niya sa atin, unconditional love. Kasi nga, ayaw niya nung paulit-ulit na handog ng itong dugo ng hayop. So, ang labas ng kampo, ito, ano po yung, sabi nga po, na fellowship o pakikisalamuha sa Diyos, kaya mahalaga tuloy na paghingi ng patawad at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Genuine repentance ang gusto ng Panginoon para sa bawat isa sa atin ngayon. So, sa Levitico, sabi niya dito, ang labas ng kampo, sa Levitico chapter 13, verse 12, no? Ang natitirang bahagi ng turo ay sinusunog sa labas ng kampo. Ikinukunikta ito
sa mga Christian sa Hebreo 13:12 kung saan si Jesus ay ipinako at namatay sa cross ng pintuan sa labas ng pintuan, no, na ng lungsod. So sa Golgotha siya namatay. Ano po, doon. Amen. Hallelujah. Yes, hallelujah. Gusto mag-join si Ate Jackie Bagabaldo. Amen. Hallelujah. So, sabi nga po niya dito ay doon niya dinala ang sumpa ng kasalanan ng tao upang tayo ay maibalik sa Diyos. So, siya po yung nag-restore. Si Jesus po ang nag-restore sa atin. Sa kasalanan ng tao ni-restore ni Jesus sa Ama ang ating pakipagrelasyon sa Panginoon. Kaya, ang ating sinishare dito ay hindi po ito relihiyon, kundi about sa pakipagrelasyon natin sa Panginoon, itong paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kaya kingdom of God, paghahari, kaharian ng Diyos. No? So, ang atin lang gagawin natin, repent. Repent lang, hindi na kailangan na maghandog pa tayo. No? Hindi na tayo maghandog ng dugo, ng hayop, wala na pong handog. Hindi na kailangan na mag-sacrifice pa tayo, magpenitensya pa tayo. No? Kahit na lumuhod tayo from diyan sa pintuan, sa church, hanggang doon sa altar, pinitensya ang tawag doon. Pag hindi ka tuluyang sumuko o nagsisi ng kasalanan, paulit-ulit pa din sa kasalanan, wala pa din ito sa harapan ng Diyos. No, ang gusto ni Lord, genuine repentance, pananampalataya sa dugo niya, yun lang ang gusto niya ngayon. Hindi na kailangan na gagawin pa natin itong ginagawa ng mga sa Levitico chapter 4 na ating binabasa natin. In context na ito, hindi na natin ito ginagawa, pero ma-apply natin na, Lord, thank you sa iyong dugo, Panginoon. Ano po? So, salamat sa Panginoon dahil napakaganda naman ang mensahe niya para sa bawat isa po sa atin. Ano po? Hallelujah. So, amen. Sige po, Ate Jimin, yung ikino-comment mo ay sabihin mo sa ating Sabihin. Kailangang maging malinis ang ating puso amen. at isipan para nasa atin palagi ang presensya ng Panginoon. Amen, no? So, nandiyan lang po ang tama po, no? Sige po, ano pa yung ibig? Amen. Ano pa yung masasabi mo? May badagdag. Dito pala ay iba-iba ang handog sa nagkasalang pari, sa nagkasalang tao lang, Sabayanan. at iba-iba yung kanyang pagpatay, iba yung papatay ng toro sa mga sa toro, yung mga pari na nagkasala ay toro ang papatayin. Diba? Ang sa mga tao naman ay kambing o kaya baka ang nadyan sa ating context ay iba-iba pala yung kanilang mga, pero yung mga susunugin pare-pareho lang, mga taba na nakabalot sa mga bato, sa mga atay. Yung pala inaalis natin pag tayo nagpapatay ng mga baka. Iba yung mga pangit na taba, tinatapon natin. Yung pala ay sinusunog, mahalaga pala yun sa Panginoon dahil mabangong sangmiyo kay Yahweh. Yung mga ganun. Dapat pala naisip ko, dapat pala pa ako, pag nagpatay kami ng ganun, kakunin ko yun at susunugin ko. Ipatry ko ba kung talagang mabango? Siguro nga mabango yun. Amen. Sabi nga salita, amen. Kasi nga, dahil doon ay nababanguhan siya sa kanyang, dahil nga wala si Kristo nung araw, kaya ang dugo ng hayop ang ginagamit nila. Ngayon naman, ang dugo naman ni Kristo, ang nananalaytay sa ating, kaya nung nagpa-medical ako, anong type ka? Sabi ko, type C po ako. Sabi, wala naman type C. Sabi ko kay Doc, meron po ang dugo ni Jesus. Dugo ni Kristo. Tama ka, kaya pala wala kang sakit, dugo ni Jesus ang nasa iyo. Kahit isa wala kang maintenance. Yan pala ang sikreto mo. Kaya pasakop na kayo kay Jesus. Kasi si Jesus ang makapangyarihan at ang aakayin kayo sa ating amang makapangyarihan sa lahat ni Jesus. Pero siya talaga ang sinusunod ng mga ngayon. Ay ako isang Katoliko, sabi ng doktor, isang Katoliko ko, mula bata pa ganun ang angka natin. Hindi naman po relihiyon ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, yung makakilala ka na
sa Panginoon, kung nasa iyo ba yung talagang presensya ni Lord, kung ikaw ay isang taong naniniwala at isusugo mo sa Kanya ang buhay na iyong mga kasalanan mo. Kasi mga tinubos na po tayo. Kaya yung doktor, sumama na rin sa akin. Sabi, minsan dalaw-dalaw ka rito, marami akong matututunan sa iyo. Sabi ko, ay salamat po Lord. Kahit pala ako nag-iisa sa pamagitan ng pastora natin na pakikinig, ay meron din pala akong natutunan at maisishare sa mga Glory to God. taong mga gano'n na mga uhaw sa ang kanilang mga kaluluwa. At dito nga yung pag-aano nga ng mga kasalanan na yan, ay ngayon ay tayo panibagong halimbawa, panibagong tipa na tayo. At sundin na lang natin yung ito'y pagmumulay natin, karagdagan, maraming karagdagan din kaalaman. Kasi sa pag-aaral ng mga tulad sa pag-aaral, sabi ko, ay, mas mabuti pala yung nagdi-divorce tuwing umaga kasi pag nag-aral ka talaga ng itong training, Makarelate ka sa mga binabasa mo. sabi ko, buti na lang nakapag-divorce ako. May isasagot ako doon sa mga tanong ng mga pastor. Ay, buti na lang nakapag-aral talaga ako. Kahit bago-bago pa lang ako at nag-aral, may kaunti namang naisasagot at natutuwa naman sila at natutuwa din ako sa sarili ko kasi bago pa lang ako, hindi dapat ako tatanggapin doon. Kailangan 3 years ka muna bago ka mag-aral ng mga ganun. Pero nagpapasalamat ako kay Lord at nakakapag-aral pagmumula nito. Pagba, sabi ko kanina umaga, isang oras lang ang tulog ko kagabi, hindi na ako attend. Kasi parang yung tukso talaga yung nadyan lang sa tabi natin. Hindi na ako, ikaw na lang mag-isa, si nanay nga, ay laging napapaktaw eh, ako pa kaya. Sabi ko, isip ko, nakaluhod na ako. Parang, yung ilong ko ba yung nangangati na naman, gano'n. Talagang adyan talaga sa ating tabi ang tukso. At yun, ang tukso na yun ay baliwalain natin basta sumusunod tayo sa Panginoon na ating nasa puso na natin para hindi tayo maligaw ng landas. At yan naman ay laging nasa tabi natin. Silang dalawa ay nasa tabi. Ginagaya ng kalaban natin ang Panginoon. Pero hindi niya magagaya yung pagtitig natin sa Kanya na nakakasilaw. Hindi ganun ang demonyo na nakakasilaw. Ay ang ating sinusundan ngayon ay talagang makikita mo ang sa Kanya ang tunay na katotohanan at tayo ay masisilaw. Iyon ang isang palatandaan. Amen. Na Hallelujah. nakakasilaw. At dito nga ay yung mga handog na yan ay Dugo. tandaan din natin at Taba. baka ayon sa pag-aaral namin naman ay Temporary maidagdag din yan sa mga Temporary sa po, no? Yung paghandog. permanent, temporary. At least, may nakuha ka, no? Temporary at permanent. Oo, doon sa sabi. Oh, yung ba kumakain ng dugo, sa palagay mo? Temporary, permanent. Eh, doon din, malaki talaga ang tulong ng divorce Amen. sa umaga. Amen. Salamat sa Talaga. Panginoon. At Hallelujah. saka sa paghahayo, ay malaki rin ang maitutulong talaga. Kasi kami pag hindi naghayo, parang kami magkakasakit eh. Parang sumasakit ang tuhod pag hindi Talaga naman. mahayo. Kahapon, puro regalo na prutas, mga avocado, pinya talaga. Habang naglalakad. Habang naglalakad, sabi ko, hindi ba tayo sasakay? Ang bigat ng dala ko. Sabi ni pastora natin kahapon, sabi, sasakayin tayo ni Lord. Isang Mayaman siya. Mayaman si Lord. Sabi, bigla kami pinasaka ng magandang sasakyan. Ang sarap pa ng aircon. Inatrasan pa kami ng kotse. Sabi ko nga, Lord, Panginoon, padala mo naman kami ng sasakyan, Lord, kasi kanina wala kaming dala. Pag uwi namin, marami na kaming dala. Star X pa ha. O pagka umatras yung puting sasakyan, sabi niya, so bakit umatras Ate Junmin pa sasakyan? Pag sasakayin tayo, pinadala talaga yan ni Lord, sabi ko. Talagang sabi niya, malayo pa ba kayo? Sabi mo, doon sa Nyugan, Kurbada kami. Ayan po, tapos sabi naman na, doon ako dadaan, naglipat po kami, tinulungan ko yung pinsan. Kasi
nakita ko, nakakaawa po yung, parang ang bigat-bigat naman ng dala kasi siya ng 5 kilong abukado galing sa kanilang doon sa Sambal, yung sa kanyang kapatid. Nanguha siya ng abukado, nagdala siya ng 5 kilo. Tapos sabi ko nga, Ate Junmin, sasakay, may 30 pa ako dito, may 30 ka pa. Para kami ng sasakyan, puro puno. Sabi naman, mayaman ang ating Diyos, pasakayan tayo. Siyempre, the labor is not, in the Lord is not in vain. Sabi ko, Lord, diba sabi mo, mayaman ka Panginoon, padalhan mo kami ng sasakyan, napapagod po kami kasi mga 3 kilometro pa ang aming lalakarin ata, mga dalawa mahigit, mga almost 3 kilometers Bait ng pa. mga lalaki. Tapos gayon, umatras. Tapos yung lalaking yun, before pa nakarating dito sa aming bahay, nasiran ko na ng Jesus agenda at napatanggap ko sa Panginoon. Makapareho pala kami ng salita, Bisaya. Ayun po. So sabi ko, Lord, sabi ko nga, nakarating, pasensya ka na, maputol na ang ating istorya kasi nandito na tayo. Sabi ko, but before pa kami aalis, tatanggapin mo muna si Jesus para makumpleto po kasi pinadala ka ni Lord para mashiran ka din namin. Ayun yun po at nakatanggap siya na sa Panginoon. Si Jesus tinanggap niya as Lord and Savior. Talagang itong ating talagang kailangang lakaran at kailangan hindi lang po tayo na maganda magsalita dito sa harapan sa media. Opo. Kasi kailangan po talagang live by the word. Kung ano po yung ating napubulay-bulayan, i-apply po natin sa sariling buhay. Kaya ako'y masaya, sabi ko, Lord, masaya ako kahit na malayo ako sa anak ko. Hindi mo naman pinabayaan yung anak ko. Masaya ako na nagawa ko ito nang may kalugod-lugod, no? Ibig sabihin, yung pinaka-heart ko talaga, soul talaga, na kung gusto talagang makashare ng mayroong maraming madala sa paanan ng true sa buhay natin habang buhay pa po tayo. Hindi natin sasayangin ito. Kasi hindi natin alam yung bukas, di ba? Tumutuwa naman sa Ate Junmin. Sabi ko, hanggang ngayon hindi pa ako makamove on, Lord. Talagang papatulan mo kami, Lord. Lord, talagang nung time ngayon, parang hindi naman ako nagbibiro. Nanampalataya talaga ako na magpadala ang Panginoon at yun po yung nangyayari. Nagpadala talaga si Lord. Sabi ko, grabe si Lord talaga. Maganda pa ang upuan, ha? Talagang, sabi ko nga, hindi talaga ako pumayag na nabababa kami doon na hindi ko siya napatanggap sa Panginoon, napatanggap, napanalangin, na kumpleto po yung mission kahapon. Mula sa umaga, may pumunta dito, nakikapi, nandito yung senior citizen na din, 68 years old na lalaki, ano pa daw siya, binata pa po daw siya. Noong time na nandito, mayroon lang siyang inihatid nila nanay. Nashiran din po namin, sabi ko nga, noong sa umaga pa lang kahapon talaga na kumpleto po yung mission. Pag na-miss ko yung ganitong mission doon sa Panabo, ganun po yung ka-fire yung puso ko. Na talagang noong time na may mga time na may mga sablay bilang pastor na talagang ano din parang guilty na may guilt feeling. So sabi ng Holy Spirit, huwag ka nang mag-guilty, tapos na yun, ito yung pinakabagong buhay mo, mga bagong ministry mo. Yun po yun. Tapos sabi ko nga, thank you Lord. Nag-thank you talaga ako sa Panginoon na sa buhay na ito, hindi man may mga time na nakapos kami financial talaga, pero hindi kami nagsasabi talagang, sabi ko nga, Lord, ikaw ikaw yung nagtawag sa amin, ikaw yung mag-provide. I-provide din ni Lord. Talagang Kompleto sa pagkain. tapos sabi po na, oy may nagpadala. Oy sabi na may padala din ng yung kunting halaga lang naman sa pabili ng ensaymada. Ipinakain din kami. Dito naman ay pinakain naman din kami. Pero may mga time talaga na sabi na ganito, hindi naman, sabi ko, hindi namin humuhingi. Pero talagang napakalingkod talaga ng Panginoon. Sabi nga po ni Ate Lita, dito may siya. Basta nandyan siya sa tabi mo. Naalala ko tuloy, Pastor Sabado, si Pastor Sabado, ang mission niya ay bundok. Bundok. Masarap sa At bundok pagbaba talaga. niya mula sa bundok, ay pinabaunan daw siya ng isang sakong kamote. Bigat noon. Oo nga, kasi yun lang ang nila product ko nila So, galing talaga si Lord. Amen. Opo, Ate Lord, na magaling talaga si Lord. Sabi nga niya, sana po binibigyan niyo ng avocado. Binibigyan namin, totoo po ate. Binibigyan namin. Meron Sabi din marami daw daw po silang mga avocado kasi dito po,
ang dami-daming mga prutas dito habang naglalakad kami. Nahuhulog lang sa gilid yung avocado, may mga Mangga. pinya, may saging, nahinog na po doon. Pinapakain. Biro mo naman, naglakad kami ng 4.5 kilometers. Mula dito papunta doon sa Sambal sa kanyang ate. Doon sa Sambal. From Niugan to Sambal. Nilalakad namin yan. Hindi namin alam na doon na kami. Hindi namin alam kasi parang wala lang. Yung ganun, tapos sabi, si ate, sabi niya, nandito, nahulog yung mga avocado, kukunin lang niya. Sabi niya, nandito, wala. So, nung sabi ko nga, Lord, salamat dahil ganun pala. Hindi po pala talaga, yung minsan kasi sa pera tayo nakatingin, pero yung totoo talaga na mission ay sa Lord ka lang nakatingin by faith. Ang by faith, yun bang parang bigla na lang dumating, yung parang may dumating, bigla na lang nandiyan na yung mga pagkain. Ay, grabe, pagka kumilos ka lang, kasi siya man, parang employee tayo, parang empleyado at employee, ay yung nang employer. Hallelujah, salamat sa Panginoon talaga. Talagang kahapon, sabi nga po, ang mahal po dito, $1.25 ang isa. Isa? Oo, sa Korea din ganun. Ang avocado mahal. Oh, wow, dito pupulutin lang ate. Grabe, pinapakyaw lang ng ilang sa inyo. Sa inyo sa ate. Lang ng isang puno, 2,500 Oh, 2,500. Pero ilang sako yun? Dalawa, Oh, tatlo, ganun. Opo, ganun, 2,500. Ito, $1.25 ang isa. Isang Naku, puno. hallelujah, ang mahal. Mahal po pa talaga sa inyo. May malaki, may maliit. Oo, sa 1.5, ang dollar ngayon ay 60 naman siguro. Pinakamarami na ngayon dito, dragon fruit. Oh, dragon fruit, andoon lang din sa mga gilid-gilid. Sabi ko, May talagang ibang kulay, may puti, may Talagang kulay. sa pagmi-mission dito talaga pinapakain. Sabi ko nga po, dito as a testimony, missionary, nandito Ano ako sa gusto yun? Niugan. Sabi ko, Lord, dito ko lang nakain yung mga magsalad ng mga mango na masarap pala yung mga mango na Indian mango. Yung mga sari-saring mga yung pansit-pansitan na gamot, yung Sa mga Korea ganun. kasi, pag namitas ka, bawal. Ikukulong ka. Pero dito hindi. Dito, yung galawin mo lang. Yung isa, kahit isa pa lang, may mga camera kasi, kaya ang mga Pero tao, hindi naman tayo namimitas, nahuhulog Hindi lang na, eh. Na mga- dito kasi, parang open lang sa kanila na kumuha. Iba Oo. talaga ang Pinoy. Hindi Opo. katulad sa ibang At saka- bansa. Opo, at saka yung saging na isang senyorita na isang buwig, nilagay lang doon, hinug na, nilagay lang sa gilid. Bali, tiniba lang, tapos nilagay lang doon. Parang, Nakakain ba dahil sa rami ng mga Oo. saging? hindi na, so kinuha. Sabi ko, hala, ang sarap, pinapakain kami ng ganon. O, sige, mahal po dito yung dragon fruit, no? Sabi yung mo po, 6 ang isa. Dito, pinipitas lang. Ang lalaki, ganyan. Oo. Yung pag hiniwa, kukutsarahin mo lang, kakainin. Oo nga, $6 daw ang isa. Pag Ang umuwi ka dito, Atilids, na At pumunta Dilita, ka sa ang dami, Tagaytay. naku, ang dami ditong dragon fruit sa Tagaytay. Grabe. Ang dami mga plantation dito na Tagaytay, Mindis, ang dami mga Mahal dragon din fruit yan sa pag Korea. panahon sa dragon fruit. Ay, sa Korea, malaki nga ang sweldo mo, pero mahal ang mga bilihin. Mahal ang mga pagkain. Talagang sabi ko, yung about sa mission, sabi ko talaga kahapon, na kumpleto yung mission. Kasi sumama desire ka. ko po talaga na, Lord, gusto kong makashare, gusto kong balikan yung aking fire noon. So sa pag-share, na kahit naglakad ako, yung palabang, yung first love ko sa Lord, gusto kong maibalik at unti-unti na po itong naibalik. May mga time kasi na Saka hindi nanghihina ka, may mga Yung time iba na, naglalakad talaga. na discourage ka, yun ganun, pero huwag mo na lang pansinin, kaya i-enjoy lang no, sa ganyan, mag-enjoy po kayo dahil healthy po yan. Ay, healthy po pala yung dragon fruit. Oo, sabi niya, Kasi sabi niya, pag umihi siya, ganun din ang kulay ng Pula. ulo niya. Pero healthy pala yun. Kain ka. Oo, kasi yung- namumulapis niyo. yung pula na dragon fruit po, pag kumakain ka ng marami, naging pula din ang ihi. yun po. Talagang nai-enjoy din po kami dito talaga sa mission na ito. Dito po sa malayo mission na malayo sa aking pamilya. Siyempre na namimiss ko yung pamilya, lalo na yung pinakabunso kong anak, si Ibib. Yung anak ko, dalawa lang naman sila, si Raven, si Ibib. Sobrang healthy po. Sobrang healthy
sabi ko. Thank you po, ate. Ang dami Hindi na ako talaga. matatakot kumain ng pula. Sabi ko ng kapatid, mitas ka doon, ang dami. Oh. Ay, wala po Mitas ba yung ako. ano? Wala ba, kung masubrahan po ba tayo, hindi po ba mga wala pong ano? Okay lang po Tingnan ba? mo naman ako, walang maintenance. Lahat nakakain ko. Pero wala naman ako maintenance din. Wala din. No, salamat sa Panginoon. Marami lang mga sinsubukol pero hindi ko naman na pinapansin. Ang sabi ko naman, Lord, gusto ko lang gamitin mo pa ako. Yung avocado, source ng good cholesterol. Ay, good cholesterol. Cholesterol pero good. Amen. Thank you po, ate. No, so, Tigitigisan na tayo doon. Mabibiyakin mamaya. oo. So kung malapit lang, naku, magpadala kami diyan. Eh, mamalayo. Libo to eh. Libo to. Oo, bawal, no? Bawal Pero siguro. may dala ako sa Korea ng avocado, mangga. Nahuli. Kasi may buto daw. Salamat po sa Panginoon. Talagang ini-enjoy lang namin yung mission dito kahit na si ate Feeling ko talaga na si ate namimiss din po niya yung kanyang mga anak na dalawa nasa Korea at gusto na siyang pauwiin. Pero talagang mayroon pa talagang mga time na mayroon pang pinapatapos ang Diyos. Ako din po, may mga time talaga sabi, Lord, doon na lang mo ako emotion doon sa aking sariling bayan, doon na lang. Pero naghintay pa din ako sa go ni Lord. Kailangan sa lahat ng time natin, si Lord talaga yung ating, meron pa katulad na doon yung ulap na bumababa, yung sa nakaraan natin sa Exodo ba yun? Chapter 40 na yung hindi sila umaalis pag hindi tumataas yung ulap, nandoon pa sa tabernakulo. Pero pag tumataas na, umaalis na yung mga Israelita. Ganun po. So gayon ang presensya ng Diyos, maghintay po tayo sa go. Sa ano ni Lord yung go signal. No? So hindi kasi yung mga time na minsan ay naguguna ako, hindi po pala kalooban ng Lord. May mga time, may mga ano talaga tayo. May mga consequences yung mararanasan. Pero kung kalooban ng Lord, hindi niya hayaan ng mga may mga pagpapalo din po pala kaya pag hindi tayo makinig sa Kanya. Ayun, sabi ko nga, Lord, gusto ko yung pero ngayon ini-enjoy ko na din yung mission na dito na malayo sa mga mahal ko sa buhay, sa nanay ko, sa mga kapatid ko, sa anak ko. Ang sarap pala sa pakiramdam kasi yung mga naiwan mo, si Lord na ang nakakaalam sa mga naiwan mo na hindi naman nila pinababayaan. Doon ko na-realize, dito wala akong sakit doon. Sa loob ng isang linggo, 3 beses ako doktor. Dito, wala nang doktor. Basta maglingkod ka lang kay Lord. Talagang ibibigay sa iyo talaga yung mga pangailangan ng mga anak mo na naiwan. Hindi mo alam na nakakaraos na, nakalipas na yung mga ganun pa nung 1 year and a half na ako. Ganun ang talagang napaka galing ng ating Panginoon at kapuri-puri talaga. Wala akong masabi. Sabi nga po Bagamat kami gipit sa mga pinansal na mga ganyan, hindi pa rin niya kami pinabayan. Kahit sapat lang ay tama na rin sa amin. At magbibigay din siya ng talagang Kailangan na din. Aming simbahan Darating dito. din. Darating din. Darating din yun at ipagkakaloob ni Lord. Huwag ka lang Sasawa. magsasawang maghintay. Amen. Talaga kung yung nanganak ng 90 years old, 90 years siya bagong manganak, hindi siya nagsawang maghintay yung asawa. Sarah. Pinagbigyan pa rin si Sarah. Sabi na dito si Ate Lit, pag marami pong Atilita, sabi niya, pag marami pong avocado at dragon fruit, ay alisin ninyo ang balat. Sabi niya, po yung balat, freezer nyo. Masarap na sa smoothie. Masarap na daw na smooth na. Thank you po. No, so salamat sa Panginoon. Mangga. Sawa. No po. Pero hallelujah, ang pinakaano doon ay talagang ang pinakapunto talaga dito ay pinapakain at hindi po pinabayaan yung mga pangangailangan at yung pong naglakad po kami ay doon po sa talagang pinasakay talaga kami kasi Lord, pasakayin mo nga naman ng kami ng kutsi ngayon. Sabi pinapatulan ako ng Diyos. Sabi ko, Lord, pasakayin mo naman kami, Lord. Di ba mayaman ka, Panginoon? Pasakayin mo kami ng kutsi. Talagang
Ang layo-layo Star na. X ba? Ang layo-layo na ng driver. Natrasan pa kami. Natrasan talaga kami. Layo na niya. Kaya ito Na parang na nakukonsensya siya ba na nagkinoconvict siya ng Holy Spirit na malayo na siya tapos oh, saan ba kayo pupunta? Ala, sige, ano sabi niya, doon sa Niyugan, doon din ang punta ko. Sige, sumakay na kayo. Parang inutusan siya ng Diyos. Nakita kong hirap na Naranasan niyo hirap ba kayo yung ganon? Parang ngayon talagang, sabi ko nga, Lord, talagang pinapatunayan mo. Totoo ka talaga, Lord. Na, totoo ka talaga, Lord. Totoo talagang pangako mo na hindi mo kami pabayaan, hindi mo kami tatalikuran. Sabi ko nga talaga. At saka, talagang hindi ka pababayaan. Talagang kasi kung tutuusin po kasino ba naman tayo na talagang ganun po yung treatment doon sa tao na talagang nag-drive doon tapos pero kung si Lord ay mag-utos talagang ipapatupad ni Lord. Sabi ko kung gusto mo talaga Lord so sabi niya amen, kaya sabi ni Lord, do not be worry what you eat and what you wear. Amen. Thank you po, Ate Totoo Lisa. yan, totoo Salamat po, no? Salamat po dahil napakaganda po. Yes, nag-testimony lang po kami ngayon kasi nga po doon sa pag-live na ito, no, by faith at sa paglalakad by faith, lahat po by faith, pero talagang nandoon po yung kamay ng Lord. Ang pagkilos sa kamay ng Lord. Pag sa Kanya ka na lang talaga aasa. Bigla na lang na yung pangangailangan mo, talagang kininatag po ng Panginoon. Totoo po yun. At saka sabi ko nga, Lord, kaya nga pala, iba-iba yung gagamitin para sa Lord ka lang talaga. Lubusang Sa mananampalataya, lubusang kilometro na yun, makatingin. talagang mahirapan ka na sa pagtulog mo, mahihirapan ka na. Pero wala kaming naramdaman. Pag pupunta is naglakad, pag uwi, nasa kalagitnaan na. Sabi ko nga, Lord, masakay na tayo ate kasi okay lang naman maglakad kung walang bitbit may bitbit kami. Kaya sabi ko nga, Lord, padalan mo nga kami kasi lahat ng mga pedicab mayroon laman, yung bukyo may laman. May mga sakay na. Pagkatuwing pumapara kami, pero kaiba yung ginawa ng Diyos. Para lang kami isip doon sa paglalakad na may pagka maglalakad ka kasi may bitbit, masakit talaga. Meron yung din katawan. kaming paghayo na ganito. Ang dilim, uulan ng malakas, kumukulog na. Pero pag kami na doon sa kalagitnaan, bago siya umulan, na doon na kami sa loob ng bahay, nahahayuan. Talagang iingatan ka talaga niya. Marami na ako rin kasaysayan dito at i-share ko din sa aming pag-aaral. Amen. Nami-believe din sila eh. Ang ganda po pala pag tayo po ay yung mayroon tayong mission talaga kasi pag mission may kwento ka. May kwento ka na bago mga karanasan. Halimbawa lang pag-share doon sa driver na yon na napatanggap na talagang tumanggap din siya. Na may mga bagong kwento may mga lagi kang bagong mission. Kaya nga gusto ni Pastora niya laging may mission eh. Kaya kasi gusto niya may mga bagong kwento sa mission. Amen. No? So, yes po ang reward ni Lord sa mga taong patuloy na nagsisilbi or patuloy na humahayo sharing the good news. Kasi May reward talaga si Nung Lord. araw kasi- Amen. Glory to God. Salamat po, Ate Lita. Amen. nag-iisa siya dito. Ang tapang mo talaga, nag-iisa ka dito, naglalakad ka. Mga ganun paggabi na. Nag-iisa talaga siya. Sabi ko, naku, hindi ko kayang ginagawa mo. Nag-iisa ka kahit ako taga dito sa Pinas. Takot pa rin ako. Pero hindi naman ako hinayaang mag-isa at narito nga siya. Talagang yung pastora natin ay nakapartner ko rin talagang wala na akong masasabi at panay nga ang ni Lord sa Korea nga naghihiwa ako ng puso dito, ginamit ako ni Lord para doon sa mga na-stroke, karamihan naman na namin na-stroke at ilelehans lang ng aming mga kamay at damang-dama ko rin na talagang nag-ground yung kamay ko pag tinatapat Glory sa to mga God. puso nila. Sabi ko, hindi po kami ang nagpagaling sa iyo. Ang nagpagaling sa inyo ay si Lord. Ginamit lang po kami. Wag po niyong iisipin na kami ang nagpagaling. Si Lord po, siya ang makapangyarihan sa lahat. Amen. At siya rin ang pinakamayaman sa lahat. Yes. Kaya yung mga nalilehens namin, na mga nai-stroke, lagi silang naghihintay. Kailan kaya darating sina pastora? Naiinip sila. Kumisa napapaktawa namin yun na 1 linggo.
hintay pa rin sila ng hintay hanggang sa pumunta kami. Kaya pag nagtanim ka, kailangan mo talagang diligin, Yung mga alagaan. nasiran mo, Oo, kailangan ikikita. Para ba sila ay mamunga rin ng maganda. Kung ano ang puno, ganun din kasi ang bunga. Ayan. Salamat sa Panginoon. Thank you po, ate. So, kung may mission, meron tayong i-share din. Pag may revelation, may Kasi nga, revelation ba yun? importante talaga yung ating buhay magamit na mga reach out din po ng mga tao, no? Yung ating buhay talaga. Yun po yung na-miss ko noon talaga nung bago pa kong mananampalataya, yung talagang panay pa fasting, yung mga ganon, na nagpa-fire pa yung puso ko. Dati, Gusto ko yung mabalik yung revival ng puso ko na hindi po ako na-awkward kung anong mayroon man o wala, basta humayo, basta i-share ang kasi nga po libre naman po. Tayo nakatanggap ng libre, magbibigay din po tayo ng walang bayad, ganun po. So sabi ko nga, Lord, salamat po dahil yung revival sa puso ko doon sa pag-share yun bang sa paghahayo, yun bang kahit sino makaharap mo pwede mo nang sharean kahit nakatabi mo lang sa sasakyan, pwede ka nang mag-share. Kasi dala-dala namin itong mga Jesus Agenda, dala-dala namin itong pang-share. So, ganun po. So, sa ating pamulay-bulay po dito, ito po yung nakakatulong para mag-revive po ang ating spiritual na pakipagrelasyon sa Panginoon. No, kasi ito po yung ating spiritual food sa araw-araw, no. Yes. Umaga pa lang tayo po yung nakapagbulay-bulay na sa adihan din kay Ate Dita kasi live to, no, sa kanila ay gabi ngayon, magagabi, no, mag-evening na po sa kanila ngayon. So, ganun po kahit anong oras ito mapapanood, at least dito natin ganito po pala. Malalaman mo yung heart na nagpa-fire in mission. Kasi ang po noon manifestation ay kaya mo tong i-share sa iba. Kaya ka ding gamitin para yung iba ay magkakaroon din po sila ng makipagrelasyon sa Panginoon, no? Magkakaroon din po sila na pagharian din po sila ng Panginoon. No, so sabi ko nga, Lord, talagang thank you. Kahit na may mga panahon kasi nga nanghihina ako, lalo na pag malayo sa pamilya, lalo malayo sa aking anak, nanghihina ako sa panahon na makikita ko yung mga aking sarili, ang mga sitwasyon, mga problema, pero doon po ako lumalakas pag nakita ko po na ang kamay ng Diyos ay laging nandito lang, nandiyan lang lagi. Nakikita mo kung paano siya kumikilos sa panahon na kailangan mo na. Ayun po. So, salamat sa Panginoon. And salamat din po sa bawat isa na nakapabulay-bulay dito everyday. And tayo po manalangin din po ngayon, no? Nalangin po tayo sa bawat isa. Kung may mga prayer request din po tayo, pwede din po natin na ipanalangin, no? I-comment, no? Kung may mga prayer request. So, tayo po manalangin. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Si Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, thank you sa buhay niyo. Lalo pa kayong pagpalain ni Lord. At lahat ng mga pangangailangan ay tatagpuin ng Panginoon. Declaration in the name of Jesus. Sa buhay din po ni Ate Litsa Sida, we pray that we declare kung may mga pagsubok, malampasan, and good health and protection lagi, no, sa buhay ni Ate Litsa Sida at ang buong Salsida family, pinagpala at lalo pang pagpalain in the name of Jesus. No? Sa buhay din po ni Ate Chingpong, good health and protection lagi. And complete total healing po sa buhay mo, Ate Chingpong, at sa buong pamilya mo, sa mga anak mo. Salamat sa protection ni Lord. Alam natin na buhat sa kayamanan na hindi naubos, supply yung mga pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Sa buhay din po ni Ate Jessica, na we pray, we declare na laging nandiyan din. We pray na sa buhay mo, Ate Jessica, sa buong pamilya mo, good health and protection lagi. Kung may mga pagsubok man sa health, ay pinagaling na sa pangalan ni Jesus at pangangailangan sa araw-araw. Salamat din po na sa Mr. Suave Saron, lalo pong pagpalain ang buong factory ng Mr. Suave Saron sa pamamahala din po ni Ate Ulid de la Paz, Kuya Francisco, in the name of Jesus. And even sa buhay po ni Ate Celsi at sa kaniyang dalawang anak po na si Lisel, si Beverly, we pray, we declare lalo pang pagpalain ng buong pamilya po ni Ate Celsi, Celia Mayanay Sabala family, ang kanyang asawa at ang buong mga apo at anak in the name of Jesus.
Sa buhay din po ni Ate Lorna Mijares, we pray, we declare ano man ang mga pinagdaanan niya sa health o ano man ang pinagdaanan niya ngayon sa kanyang relationship sa kanyang mga anak. Lahat ng ito ay all is well kasi alam natin na si Lord po ang nag-ayos ng lahat. We pray sa lahat na pagkaisahin po yung buong pamilya ng pag-ibig po. In the name of Jesus. Sa buhay din po ni Ate Karen, ganoon din po, patuloy kami nanalangin kay Ate Karen at sa kanyang asawa na isang seaman, lalo po yung pagpablain po, yung pagsasama nila, ang dalawa, and good health and protection sa kanila at sa buong pamilya nila. In the name of Jesus. Pastora, sabi ni Ate Lorna Mijares, Pastora, pasama sa prayer, mga tuhod ko, kagalingan at pagbiyahe ko po bukas papunta sa Tita Let. At sa anak ko. Yes, Lord, salamat po sa buhay ni Ate Lorna Mijares. May specific prayer po siya ngayon, Panginoon. Yung tuhod niya, Lord, Panginoon. Hallelujah, may nararamdaman po siya. Pero sinabi ng salita mo, Panginoon, sa pamagitan ng yung mga latay, pinagaling mo na kami. We to declare, Lord, sa tuhod ni Ate Lorna ngayon na mayroon siyang nararamdaman sa pamagitan ng yung mga latay na nampalataya po kami na pinagaling mo na si Ate Lorna. Honor her faith po, Panginoon. I-honor mo yung pananampalataya niya sa papanalangin niya dito. At Lord, alam namin na kumikilos ka sa kanyang buhay ngayon. At yung pagbiyahe din po niya, traveling mercy po, pagbiyahe kay Tita Lit niya, kay Ate Lit Salcida and Evan, Father God. Panginoon, sa kanyang anak din po. Lord, we pray, Lord, maayos na relasyon lagi sa kanyang anak na dalawa, kay Axel, Panginoon, kay Ivan po, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat po sa buhay ni Ate Lorna, Panginoon, na ang mga salita na ito ay tumitimo sa kanya. Dito po, Panginoon, Lord, ang banal na dugo mo ay nag-iingat sa kanya at ang mga latay mo ay napapagaling sa kanya in the name of Jesus. Amen. Kay Ate Jackie din po, Baldo, we pray, we declare, Father God, Lord, hallelujah, we pray na ikaw po, Panginoon, ang nagpapagaling sa kanya, complete total healing po kay Ate Jackie. Lord, Kiatson Bagabaldo at sa buong pamilya niya, sa kanyang apo, sa kanyang anak. Salamat po, Panginoon, at lahat ng mga pangangailangan din po nila ay kinatagpo mo na din po, Lord, in the name of Jesus. And even, Lord, patuloy kaming nanalangin para po kay Ate Jackie Bagabaldo. Sabi po niya, Pastora, paki-pray po yung husband ko. Si Ate Jessica, no? Pastora, paki-pray din po yung husband ko, mabilis na pagaling, nilalagnat po. Salamat po. Yes, Lord, sa buhay po ni Ate Jessica of the Yanila San Juan, meron po siyang request, special request na prayer po, Panginoon, specific prayer. Kagalingan sa kanyang asawa, yung husband niya, Panginoon, may lagnat. Lord, pas na pagkagalingan sa pamagitan ng yung mga latay, yung kanyang halagnat ngayon, Lord, ay binubunot namin sa katawan niya at amin pong dinideklara complete total healing po sa husband po ni Ate Jessica in the name of Jesus. Amen. Lord, sinabi nga po ng salita mo, Panginoon, sasabihin lang po at sila ay gagawin mo. Lord, sa authority na binigay mo sa amin bilang minister of the gospel, Lord, na ipinagkatiwala mo sa amin, dinideklara namin, Lord, bilang mananampalataya po kami para sa mga lahat ng nandito, Panginoon, na nakipanalangin, amin dinideklara kumpletong kagalingan sa lagnat ng husband ni Ate Jessica at sa buong pamilya nila, lahat ng mga pangangailangan din po nila. Lord, hallelujah, spiritual, financial, and physical na mga pangangailangan, material ay kinatagpo mo na. Shalom sa buhay ni Ate Jessica, nothing missing, nothing broken, and nothing lacking. Lord, in the name of Jesus. Amen. Amen. Sa buhay din po ni Ate Chingpong, sabi ko, papi pray si Dr. Hart Robinyol para sa operasyon niya, favor sa safe operation. Amen. O ngayon nga po na. Yes, Lord, sa buhay po ni Dr. Hart Robinyol na anak ni Ate Tess Robinyol, we pray, Lord, patuloy kaming nanalangin, Lord, na safe na operation po, Panginoon. Lahat ng mga gamit, Lord, sanctify by your blood. Lahat ng ito, Panginoon, ay maging success po yung operation ni Dr. Hart ngayon po, Panginoon. Lord, na anak ni Ate Tess Robinyol. Ngayong araw na ito, dinideklara na namin ang katagumpayan sa operation ni Dr. Hart. Walang imposible sa iyo, sealed by the blood of Jesus, sa mga prayer na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen and amen. Pinagaling po na si
Isko at gayon din si Jessica. Amen. Sabi ni Isko po lang ang pangalan ng asawa ni Ate Jessica. Thank you po Ate Lita for prayer. Thank you sa prayer sa iyong dalawa. Ingat po kayo. Amen. Ingat. Salamat din po. Glory to God do. Galing na yan. Ate no? So Ate Jessica magaling na po, no? Amen. Salamat po. Salamat po sa nagpa-pray at sa kay Ate Matilde Kahumban de Luna. Good health and protection din po sa kanya, sa buong pamilya nila po, Panginoon. Lahat ng mga pangangailangan nila, ikinatagpo mo na din po, Panginoon, sa Kahumban de Luna family. In the name of Jesus, kay Ate Luzminda Martinez na lagi din po nakakapanood dito, maging sa watch or replay or sa live, Panginoon. In the name of Jesus, salamat po na siya po, Panginoon, ay malampasan mga pagsubok, lalo na sa pag-aaral nila po, Panginoon. Kasama sila ni Ate Junmin at sa mga lahat ng mga kaklase nila sa CLGFTS Lord Training School, Father God, in the name of Jesus, na sila po, Panginoon, lahat ay makakapasa sa lahat ng mga requirements mo, Panginoon. Ikaw naman ang magpapapasa sa kanila. Biglan mo sila ng wisdom lagi, Panginoon. Good health protection sa kanila, lalo na kay Ate Luzminda Martinez at buong Martinez family, Kuya Lito, kay Stin, kay Noah na kaniyang apo, Panginoon, in the name of Jesus. At si Ate Lorlinda, no, si Ate Lorlinda. Good morning po, Pastora. Pasama po, maalis na kirot ng tainga ko at ngalay ng likod, balikat, no, panikip ng dibdib. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy kaming nanalangin para kay Ate Lorlinda Argel. Yes po, Panginoon, sa kanyang paninikip sa dibdib, sa tainga, pananakit, at sa kanyang likod, Panginoon, sa balikat, Panginoon. Hallelujah. Ano pa yung mga paninikip sa dibdib? In the name of Jesus, binubunot na namin sa katawan ni Ate Lorlinda. Lorlinda Argilies pa, Panginoon. Lord, nasaan man siya ngayon, ang iyong kamay ay hindi maiksi para, Panginoon, sa kanyang mga sakit at karamdaman ngayon. Lord, matagal mo na yung binayaran sa krus, bayad na yan sa krus lahat, Lord, nananampalataya po kami na sa magitan ng iyong mga latay, pinagaling ng lahat ng mga sakit karamdaman ni Ate Lorlinda mula ulo hanggang talampakan. In the name of Jesus, patuloy kaming nanalangin na mayroon kang gawin, may ginawa ka na, matagal na, at mananampalataya lang kami, Panginoon. Lord, nasa pamagitan ng iyong mga sugat, pinagaling mo na si Ate Lorlinda in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. No, salamat po. Salamat po, Ate Lorlinda, mananampalataya po tayo. At alim na natin sa pananampalataya natin doon pumikilos ang Diyos. Amen. Salamat po, sabi ni Ate Lita Dilapas. Amen. Yes. Lord, thank you po sa buhay ni Ate Lita Dilapas at Kuya Bob. Lalo mo silang pagpalain at gagamitin mightily for your glory. Sa ministry na ibinigay mo sa kanila, lalo ka pang kumikilos, mahabang buhay, at yung mga sakit at karamdaman, ipinagaling mo na din sila, Ate Lita, Kuya Bob. Lord, thank you, Lord, by your stripes, Lord, they are healed, Lord, in the name of Jesus. Thank you. Salamat po sa pagsama mo, sa pag-alis, pag-uwi sa bahay, sa pagtrabaho ni Kuya Bob. Ate Lita, salamat sa protection din po sa kanilang buong pamilya, in the name of Jesus. Amen. Thank you po, sabi din po ni Ate Lorlinda, and we pray din po, Panginoon, para kay Pastora Nelia sa kanyang mission ngayon, Panginoon, sa US, Lord, at Panginoon, siya po, Panginoon, ay ginagabayan mo, Panginoon, kung saan man siya naroon, kasama din po, Panginoon, na missionary, Lord, Pastora, salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa kanila, kahit saan man, anuman ang kanilang, Panginoon, Lord, saan man sila tutuluyan, binagpala mo, Panginoon, in the name of Jesus. At sa panahon na makarating din po siya kay Ate Lita, salamat din po sa protection mo din po, Panginoon, sa buong pamilya. Thank you din po, Panginoon, lalo mo pang pagpalain ang pamilya po, Lord, nila Ate Telo at sa buong Telo family, in the name of Jesus. We pray din po, Panginoon, sa buhay ng aming SP Franklin Benitez, ang senior pastor namin sa CLGF. Lord, lalo mo siya pagpalain, at si Ma'am Jean na kanyang asawa at ang tatlong anak niya, si Faith, si Sel, and si Francine, Panginoon, salamat po, gamitin mo mightily sila, lalo po silang paangatin ang buhay, lalo na sa Mami Miss Cafe na kanilang naumpisa na business. And we pray din po, Panginoon, na lalo po pagpalain at wisdom, lalo pa kay Pastor, kay SP, Panginoon, sa pag-manage ng buong CLGF Church Foundation. Lord, na ikaw po ang mataas, yung kaharian mo, Panginoon, ay pinatuturo niya, lalo po maunawaan ng bawat isa, lalo na sa aming mga Panginoon, Pastor, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa CRA family po, Panginoon, sa
sa Panabo, kung saan ako doon minumod. Lalo pong pagpalain sila Pastora Deborah, Pastora Luli, Pastora Bibi, Pastora Aying, lahat ng mga nandoon po, Panginoon. Lord, I pray na sila po ay pinagpala, lalo pang pagpalain. And we pray din po, Panginoon, sa lahat ng mga kapastoran, sa lahat ng mga kamisyonarihan. Hindi po kami lang hindi ka nakatingin sa aming denomination, nakatingin ka po, Panginoon, kung paano kami kumikilos, paano kami, Panginoon, ginagawa yung mission, Great Commission na ibinigay mo sa amin lahat. Lord, the harvest is plentiful, but the workers are few. We pray for marami pong manggagawa pa, Panginoon, para sa kaharian mo, Panginoon. In the name of Jesus, sa buhay din po ni Nanay Mina, Tatay Norbing, lalong po silang pagpalain, good health and protection lagi. Lord, bigyan mo po si Nanay Mina ng kalakasan lagi sa kanyang katawan, Panginoon. Lord, hallelujah, we pray, Panginoon, mahabang buhay para sa kanya, Lord, in the name of Jesus. And Lord, yung mga nararamdaman niya, Panginoon, sa pagitan ng yung mga latay, pinagaling mo na po siya para magamit mo pa siya mightily for your glory. Lord, salamat po sa buhay ng buong Gatpadan family. Pinagpala mo na at lalong buong pagpalain sa pagpagamit ng kanilang house, sa kanilang bahay na ito bilang house church. Panginoon, Lord, ikaw na po yung mag-reward sa kanila. Lord, Panginoon, alam namin, may plano ka sa buhay ng mag-asawa, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord, sa bawat isa sa amin, sa mga nakakapanood nito, maging sa replay, maging sa live, lahat po, kahit hindi man namin na-mention. Sa buhay din po ni Pastora Cherry, nakita ko din po siya kanina. We pray, Panginoon, para kung sa kanyang ministry. Sa ministry na ibinigay mo sa kanya, lalong pong pagpalain sa mga pagpaaral sa kanyang anak na si Mark. Lahat na kinatagpo mo na yan, in the name of Jesus. We pray, Lord, good health and protection lagi. Tuluyang kagalingan na po ni Pastora Cherry, sa lahat ng mga nararamdaman din po niya, Lord. Salamat po, Lord, good health and protection lagi sa buhay ng bawat isa, sa buhay po ng mga kasama namin ka-outreach pastor. Hindi man namin maisa-isa ang pangalan. Ikaw po, Panginoon, ay nagpapala sa po sa kanila, lalo na po sa buhay ni Pastor Nilo at sa buong congregation din po niya, Lord. Hallelujah, in the name of Jesus. Congregation mo yan, Lord, ipinagkatiwala mo sa kanya, lalo po yung pagpalain, Panginoon, gamitin mightily for your glory. Thank you, Lord, sa lahat-lahat ng mga kapastoran. Thank you, Lord, sa lahat-lahat ng mga kamananampalataya. Thank you din po, Lord, sa lahat ng nakapanood nito, Panginoon. Hallelujah, maging sa live, maging sa replay, mga mahal namin sa buhay. Hindi man namin nakikita, pero sila ay nakakapanood ngayon. Ikaw po, Panginoon, ay nagpapala na sa kanilang mga buhay. Mararanasan nila kung paano ka, kung may kilos, gumagalaw sa aming buhay. Mararanasan din po nila yung anointing na binibuhos mo sa amin sa mga sa kabilang screen po, Panginoon. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Walang iba ang tinataas namin sa kalagitnaan namin ngayon. Ikaw lang po, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. I love you. We love you all with the love of the Lord. Ikaw po, meron ka pa bang prayer, ate? Ha? Ano po yung prayer mo ngayon? Prayer request. Prayer request. I for my release, my loan. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Nanalangin po si Ate Junmin. May request siya. Ma-release po yung loan niya. Father God, Lord, hallelujah, para sa mga bayaran din po. We pray, we declare, Lord, Panginoon, mapabilis po yung loan na nirelease niya. And we pray, Lord, na yung anak niya, hipuin mo, Panginoon, para maunawaan din po niya yung sitwasyon ng kanyang ina dito sa Pilipinas. Lord, salamat po. Panginoon, hindi man niya maunawaan itong prayer na ito kasi Tagalog, pero ikaw po, Panginoon, hihipo sa puso Alam din ni niya. Juno, ni Minho, Panginoon, sa kanyang husband ni Ate Junmin, and sa kanyang biyenan. Thank you, Lord, sa mga kapatid din po ni Ate Junmin na maunawaan din po nila po, Panginoon, na nangailangan din po si Ate. We pray, we declare, Father God, na makita din po nila, maalala din po nila yung kapatid niya, yung mga kailangan nila, mga obligasyon din po kay Ate, mabayaran din po nila. Salamat po, ikaw na po hihipo sa kanila, Lord. Walang hindi mo makakaya, walang imposible sa iyo. Lahat ng mga bagay, mga mission work ng mga pangangailangan, we pray din po, Lord, wala din pong pangangailangan namin. Kung may mission, may provision ka, Lord, in the name of Jesus. Lahat ng ito ay kinatagpo mo na. And we pray din po sa aming buong bayang Pilipinas. Lord, salamat po sa mga nakaupo dito. Salamat we pray for salvation, Lord, mula sa President, Lord, Vice President, hanggang down to sa mga pinakamababa, mga barangay council, lahat po ito, Panginoon, kaligtasan. At Lord, Panginoon,
Lord, ikaw po yung mag-ayos sa lahat ng mga issue, ng mga Dumating opisyalis, in the name of Jesus. We declare, Lord, ang sabi ni Ate Junmin din po, Lord, dumating na yung loan niya. In the name of Jesus, Yung Lord. ating Yung destiny helper. Destiny helper. Amen. Hallelujah. Para sa simbahan. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. And we pray din po, Panginoon, para po sa bansang Israel. Alam namin, Panginoon, nababasa namin po dito, talagang yung bansang Israel ay talagang special mention mo sa Bible. And Lord, we pray, Lord, na kaligtasan sa buong nasa bansang Israel, Panginoon. Kasi kahit na diyon ka ipinanganak, Lord, marami pang hindi nananampalataya sa iyo. Marami pang hindi nananampalataya na ikaw ang Panginoon, tagapagligtas at hari, at ikaw po yung gumawa ng paraan para dito. Sabi nga po, kung nanalangin po sa bansang Israel ay pinagpala mo din kami ay nanalangin sa bansang Israel, sa buong mga bansa sa buong mundo, Panginoon, mga kontinente, lahat po ay aming pinapanalangin para sa kaligtasan sa lahat, na makakilala po lahat sa iyo, Panginoon, at meron kang mga missionary, mga ipapadala sa bawat bansa-bansa, yung mga hindi pa kumikilala sa iyo, ay meron kang gagawin para sila din po ay makakilala at magkaroon po ng paghahari sa kanilang mga puso. Magkaroon po sila ng relationship sa iyo, Panginoon. Salamat po. Attitude. Hallelujah, in the name of Jesus. Pastor, pakasama rin po din sa prayer ang anak ko sa birthday niya ngayon. Amen. Ano pong pangalan ng anak mo, Ate Ching? No, para specific nating mapanalangin. Anong pangalan ng anak mo? No? Amen. Salamat sa Panginoon. Sige, ating ipanalangin. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Amen. So, yes Lord, sa anak po ni Ate Ching na nagbe-birthday ngayon, na hindi man nakasulat yung pangalan niya ngayon sa screen, pero alam mo kung sino yung anak niya na nagbe-birthday ngayon. We pray, we declare, Lord, naman ang we declare mahabang buhay pa, long unsatisfying life, Lord, kingdom favor, open heaven para sa kanya. We declare, Lord, naman ang mga desire sa kanyang puso ay makakonek sa desire mo, Panginoon. Sinabi nga po ng salita mo, hallelujah, hallelujah, sabi niya, delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. We pray, Lord, na yung desire ng puso sa anak ni Ate Ching ay naka-inline sa iyo, Panginoon, nakakalugod sa iyo. We pray din po, Panginoon, good health, protection, walang sakit karamdaman, mahabang buhay, lahat abundant blessings para sa kanyang anak. At Lord, salamat at gamitin mo siya mightily, na through sa kanyang buhay marami pang mga kabataan na katulad niya ang karoon ng relasyon sa iyo through sa kanyang buhay. Si Mary Rose, Panginoon, Fong Father God, hallelujah, Morillo, no, salamat po, Panginoon, sa buhay ni Mary Rose ngayong araw na ito. Siya po, Panginoon, anak ni Ate Ching, siya po, Panginoon, ay pinagpala at lalo pang pagpalain at mahabang buhay, walang sakit karamdaman, kingdom favor, open heaven, shalom sa buhay niya, sa pag-birthday niya ngayong araw na ito. In the name of Jesus. Amen at amen. Ayan po, Ate Ching. Happy birthday at sa lahat po nga nag-birthday ngayon na hindi man nag-request ng prayer para sa ating lahat. Happy birthday. Long and satisfying life at gagamitin po tayo ni Lord para sa kanyang kalwalhatian. Through sa ating buhay, marami pang mga tao na makakilala sa kanya at magkaroon ng relationship sa kanya, sa Panginoon natin na si Jesus, no? Amen. Amen. Hallelujah. Thank you sa lahat. And salamat, we pray na nasatisfied po tayo sa araw na ito for God's glory. Thank you po, Ate Celsi, Ate Lita, Ate Chingfong, Ate Jackie, Ate Let, no? Thank you, Ate Lorna, and Ate Dorlinda. Salamat at sa lahat po na nanonood na hindi po na-mention. Salamat, Ate Matilde Kahumban de Luna. Thank you sa inyong buhay. And sa lahat ng makapanood nito na huli reply din. Thank you. And Ate Karen, thank you. Salamat sa lahat. Ate Let Salsita, thank you. My only offering. Amen. My only offering. Hallelujah. Thank you. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po. I-cover mo po ang lahat ng iyong banal na dugo, kaming lahat. Lord, Thank you for sa your buong araw na ito, sa buong panahon na ito, ikaw po ang mataas man natin mapanginoon. You sent your son to die for sinners as us. I offer you my
Nora and Dr. Junlin. Thank you din po. Ate Jessica, thank you po. Si Celsi, thank you. Thank you, Ate Lorna. do I say, oh my baby, for everyone to see your love and saving grace. Oh Lord, help me share. This is my earnest prayer. Yes, Lord, salamat. Ang amin lang pong maialay sa iyo, sa aming buhay. Thank you, Jesus. Salamat, hindi kami deserve, pero kami po ay pinili mo. Pinili mo at ini-equip mo para sa gawain ito. Thank you, Lord. Salamat po. Yes, Lord God. You have at Calvary. I offer you my all, my life, my heart, my soul. I have no wealth to give, no silver and no gold. A living sacrifice for you, oh God alone. A vessel for your use, and everything I own. I learn to be stay. It's what I do, I say. Oh, may I be a light for everyone to see. Your love and saving grace. Oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. Thank you, Lord. Hallelujah. Longing for a day to see you, Jesus, come for me. And your heavenly home, I live eternally. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. You my all, my life, my heart, my soul. My life, I my heart, have my no soul. wealth to give. I have no wealth to give, no silver and no gold. A living sacrifice for you, O God alone. A vessel for your use, and everything I own. Or leave me to stay, and what I do I say. Oh, may I be your light for everyone to see. Your love and saving grace. Oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. Yes, thank you po sa lahat. Saving grace. Oh Lord, help Thank you me po to sa share. unconditional love ni Lord. Pasalamatan natin si Lord at sa kanyang sukdulang biyaya sa bawat isa po sa atin. All glory, thanksgiving, and honor belongs to God alone. In Jesus' name. God bless everyone. Shalom po sa lahat. And see you po tomorrow sa Leviticus chapter 5. No? Ingat po kayo sa buong araw na ito. At tayo po ay kinakover ni Lord sa kanyang presensya, sa kanyang banal na dugo. Tayo pong lahat ay safe. Iingatan tayo ni Lord. Oh, amen. Sa lahat pong biyahe, declare. May Sa, oras kayo mag-share Amen. sa ating kapwa. Amen. Malaya po tayo yes. na makapag-share sa kanila ng ating mga natutunan. Amen. Amen. At kung gusto niyo Patuloy ng yung copy ng Jesus Agenda, pwede kong i-share sa inyong sa Messenger para din makapag-share din tayo sa iba ng Jesus Agenda. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Sabi po. Salamat po. And see you po tomorrow. Shalom, everyone. We love you all with the love of the Lord. Amen. So, love lang po tayo dahilan na nandito po tayo. Love, unconditional love ni Lord. Isipan. Amen. Thank you po sa kanina hanggang ngayon talagang tinatapos ito. Lalo pa tayong pagpalain ng Lord at sa mga himala na gagawin ni Lord. 8:30 na Amen. pala. Thank you so much. God bless everyone. 30, 19, Amen. 30 po.